Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1591 iyon lang. Noong 1591. Matagal nang may gusto si Nan Gangmin kay Xiao Jin sa likod. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng nilalang si Xiao Jin, tiyak na siya ay isang pambihirang espiritu sa mundo. Ganyan. Malaking tulong ang isang espiritong ahas, buhay man o patay, sa mga practitioner. Mga martial artist na nakarating. Ang kanilang kaharian ay kadalasang mahirap pabutihin, at ang isang espiritong ahas na tulad ni Xiao Jin ay maaaring magdulot sa kanila ng malalaking benepisyo. Kaya naman, hindi lamang si Nan Gangmin ang sakam, ngunit marami pang matatanda ang talagang gusto si Xiao Jin, ngunit ito ay isang hakbang na mas mabagal. Sali. Kailangang harapin niya ang isang grupo ng matatanda, ngunit hindi niya mapigilan si Nan Gangmin sa oras. Nang makita ni Xiao Jin ang taong mandirigma na sumugod sa kanya, may galit sa kanyang mala emerald na mga mata. Zombie King Feast. Nag-volley at sumuntok si Nan Gangmin, isang itim berdeng true essence ang tumama sa 7 pulgada ni Xiao Jin. Xiao Jin. Ibinaba ang kanyang mga pakpak, pinitik ang kanyang buntot, at hinarangan ang daloy ng tunay na diwa. Boom! Ang mga gintong kaliskis ay biglang pumihil sa kamao na maging mabisa. Nakita ni Nan Gangmin na nabigo ang pag-atake, ngunit tuwang-tuwa siya, isa talagang espiritual na bagay. Ngayon, dapat kang isuko ng matandang ito. Nakita ko ang mga pagsabog ng berdeng tunay na enerhiya sa buong katawan niya, lumipad siya pataas, at bumaril gamit ang isang palad, ang totoong yuan ay tila libo-libo. Parang berdeng bituin, umaatungal patungo kay Xiao Jin. Bagaman, napakalakas ng depensa ni Xiao Jin, ngunit kapag nakaharap si Nan Gangmin, na siyang cultivation base ni Daoyan Docheng, ang tunay na diwa ng kapangyarihang ito ay nagpapahirap pa rin dito. Hiss! Hiss! Nataman lahat ang tiyan at mga pakpak ni Xiao Jin, at iniluwa niya ang isang masakit na tunog. Kahit na si Xiao Jin ay unti-unting nagpapabuti ng kanyang lakas sa nakalipas na mga araw, at kahit na kumain ng demon pill ng Frost Mist Ice Toad, malayo pa rin siya mula sa Daoyan Docheng. Kahit na hindi nagawang supalan ni Nan Gangmin si Xiao Jin ng biglaan, halatang nasa passive na sitwasyon si Xiao Jin na binugbog. Guardian. Patronus, tumakas. Nakaramdam ng kaba si Shilanyo, ayaw niyang mahulog si Xiao Jin sa mga kamay ng mga taong ito. Ngunit kahit na may kaunting takot sa mga mata ni Xiao Jin, hindi niya sinasadyang tumakas, at halatang ayaw niyang tumakas. Su. Nakita ni Qingzhou na walang paraan para umatras sa sandaling ito, at mayroon lamang isang paraan upang labanan ang kaaway ng sama-sama, kaya dinala niya ang Xuanming True Essence, at isang napakalamig na aura ang nabuo sa kanyang harapan. Xuanming Gangqi, libu-libong milyang nagyelo. Tulad ng isang avalanche, isang sumisikat na asul-puting Xuanming True Essence ang sumugod patungo sa Nan Gangmin. Ito ay na ang limitasyon ng kung ano ang maaaring gawin ni Su Qingzhou ngayon. Bagamat mabilis na umunlad ang kanyang cultivation base, hindi isang araw na trabaho para matutunan ang mga nakakasakit na pamamaraan ng Xuanming clan. Buti na lang. Ang kanyang bloodline ay may napakataas na antas ng pagmulat, at ang abnormal na mababang temperatura ng malamig na hangin ito ay nagpapainggit kay Nan Gangmin. Pader ng bakal na bangkay. Walang pagpipilian si Nan Gangmin kundi tumigil muna sa pag-atake kay Xiao Jin, at sa isang sipa ng kanyang mga braso, inilunsad niya ang isang berdeng steel city na parang true essence. Su. Si Qingzhou ay nasugatan ng anti-shock force ni Jin Yuan, na paatras ng 2 hakbang, umubo ng isang subo ng dugo. Ate Su. Tumakbo si Shilanyu upang suportahan si Su Qingzhou, na may blankong mukha, hindi alam kung ano ang gagawin ay mabuti. Ang Lycan Cultivation Base ay nangangahas na kumilos laban sa elder na ito, hindi ko talaga alam kung mabubuhay o mamamatay. Para kakasing tanga ng patay mong tao. Naiinis na sabi ni Nan Gangmin. Sa sandaling ito, nagkaroon ng gap si Xiao Jin at biglang namamaga ang kanyang katawan. Lumaki ito hanggang 12 ng metro ang haba at ilang metro ang lapad. Ang isang buntot ay parang tuktok ng Mount Tai, at binaril niya si Nan Gangmin ng ha. Bang-bang. Doon ay isang malakas na ingay mula sa nagyayalong lupa, ngunit gumamit si Nan Gangmin ng kakaibang footwork para direktang lampasan ang suntok, at pagkatapos ay lumipad gamit ang isang kuko at hamampas sa buntot ni Xiao Jin. Yin Corpse Claws. Ang matalim na tunay na diwa ay tumusok sa kaliskis ni Xiao Jin at naglabas ng isang pagsabog ng dugo. Maliit. Ikinuyong ni Jin ang kanyang buntot sa sakit at ikinumpas ang kanyang mga pakpak, ngunit mabilis itong naiwasan ni Nan Gangmin gamit ang magaan na trabaho. Ha. Tuwang-tuwa si Nan Gangmin, sigurado, isa itong espiritong hayop, at maaari rin itong magbago ng laki. Sa kasamaang palad, malayo ka pa sa pagkapanalo sa matanda. Si Sali Ye, na orihinal na nagbabantay laban sa grupo ng mga matatanda, nang makitang hindi makalaban ni Xiao Jin si Nan Gangmin, agad niyang binalak na lumipad upang makipaglaban para sa isang escape space. Kung wala, hindi makakatakas sina Xiao Jin, Su Qingzhou at Shilanyo. Ngunit ang puting True Essence ay parang blizzard, direktang humahanggos patungo kay Sali Ye. Little girl, ang kalaban mo ay ako. Mean.
Lumipad palabas si Chen Xiu sa sandaling ito, tinamaan si Sally Ye ng magkasunod na palad. Hinihip ng hangin ang nyebe sa Tianshan Mountains. Ito ay tulad ng isang bagyo ng hangin na tinangay ang maraming snow, at ang marahas na tunay na diwa ay malapit ng ilibing si Sally Ye. Umatras si Sally Ye, at ang pares ng magic wing sa likod niya ay hamampos pasulong, sinusubukang hadlangan ang totoong enerhiyang ito. Gayunpaman, ang lakas ni Daoyan Docheng ay mas malakas pa kaysa kay Sally Ye na nasa yugto ng banal na kaliwanagan. Bang! Ang mga magic wings ni Sally Ye ay naalog at bumagsak, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas ng 12-dosenang metro. Sally Ye. Parehong tumibok ang puso ni Su Qingzhou at Shilanyo sa kanilang mga lalamunan, iniisip na ang babae ay nasugatan, ngunit mabilis na tumalon si Sally Ye mula sa lupa. Mapanlate na sinabi ni Chen Xiu, tulad ng inaasahan sa isang bastard ng demonyo at isang vampira, ang iyong katawan ay sapat na matigas, at hindi ka nasaktan. Ngunit, ang iyong lakas ay masyadong mahina. Ang kayumangging mga mata ni Sally Ye ay naging iskarlota, at may bahagyang pahiwatig ng lilang apoy na tumaas. Nasusunog ang dugo. Kaagad na inilabas ni Sally Ye ang mga kakaibang kakayahan ng pamilya ng dugo, at pagkatapos na mag-apoy sa bahagi ng kanyang asensya ng dugo, ang dark magic power sa kanyang buong katawan ay biglang tumaas ng husto. Ang magic wing sa likod nito ay agad na lumawak sa estado ng 6 na pakpak, tulad ng isang nahulog na anghel na dumarating sa mundo. Medyo nagulat si Min Chen Xiu at ang isang grupo ng matatanda. Nakita nila ang pagsunog ng dugo ng angkan ng dugo, ngunit hindi pa sila nakakita ng ganoong kalaking pagpapabuti. Ang bastard na ito, paano tumaas ng husto ang pagsunog ng dugo? Naramdaman ni Min Chen Xiu na si Sally Ye, na nasa kapangyarihan pa rin ng Divine Enlightenment kanina, ay talagang nadagdagan ang kanyang lakas sa isang antas na katulad ng sa kanya. Bumantong hininga, hindi lamang niya sinunog ang dugo ng lahi ng dugo, ngunit higit na mahalaga ang dugo ng Diablo. Pinagsasama niya ang mga spell at kakayahan ng dalawang lahi. Kuya Min, parang pressure ka, gusto mo ba akong tumulong? Nakangiting tanong ni Kisoko, ang magnetic na baliw sa likod. Malamig na sumangot si Chen Xiu, at hindi na nag-abala pang sumagot, ang kanyang figure ay naging puting streamer, at tumangay kay Sally Ye. Walang pag-aalala si Sally Ye sa sandaling ito. Sa kanyang mga mata, ang mga taong ito ang mga mamamatay tao na nanakit kay Ye Fan. Dugong mortal na kaaway. The magic wings behind Sally after the two figures, 1. Puti at isang itim, nagbanggaan, isang marahas na pagsabog ang sumabog, at ang shockwave ng tunay na enerhiya at magic power ay pumukaw ng bagzo ng yelo at nyebe sa loob ng 100 metro. Kaagad, nakita ni Min Chen Xiu at Sally Ye ang pula kasama ang kanilang mga bayonet, at mabilis na umatake at dumpensa ng malapitan. Bagaman, ang sinaunang martial arts ni Min Chen Xiu ay mas sophisticado, ang pisikal na lakas at fighting instinct ni Sally Ye ay malayo sa kanyang imahinasyon, at ang estado ng desperadong pakikipaglaban, tinalo niya si Min Chen Xiu hanggang sa puntong nagpapakita siya ng mga palatandaan ng pag-atres. Hindi nakatiis si Chen Xiu, napaatras siya ng isang hakbang, nakabukas ang kanyang mga kamay, at ang hindi maaalis na tunay na enerhiya, tulad ng isang matibay na wire na bakal, ay nakabalot kay Sally Ye. Tianshan Silk Hands. Nanlamig ang anyo ni Sally Ye, at isang nagngangalit na lilang itim na apoy ang sumabog sa kanyang katawan. Purgatorio Demon Flame. Ang true essence ni Chen Xiu ay nasunog, at kasabay nito, sinundan ng apoy ang true essence na iyon, nag-apoy mula sa hangin, at kinuha ang mga kamay ni Min Chen Xiu. Oops! Nagmamadaling binawi ni Min Chen Xiu ang kanyang kamay at medyo nahihiya siyang umiwas. Sinamantala lang ni Sally Ye ang sitwasyon upang ituloy at lumapit ng napakabilis, isang mahabang espada ng mahiwagang apoy ang nakadikit sa kanyang kamay, at binalak niyang patayin si Min Chen Xiu gamit ang isang espada. Biglang, pakiramdam niya ay bumagal ang lahat sa kanyang harapan. Ito ay isang napaka-suffocating na pakiramdam, Sally Ye mingmong pakiramdam na siya ay nasaksak gamit ang isang espada, ngunit sa ilang kadahilanan, ang kanyang mga galaw ay hindi tapos, ang kanyang mga kamay ay lamang nagagawang sumulong sa kahirapan. Bumantong hininga si Sisley, tama na. Iyan na. Nakita ni Chen Xiu na na-freeze si Sally Ye, kung saan hindi siya makagalaw ng napakabagal, alam niyang si Sisley ang kumuha ng shot. Nakahinga siya ng maluwag, at bahagyang tumalikod, Elder, kakayanin ko talaga. Hindi na kailangang makipagsapalaran. Kung si Sally Ye ay umiinom ng dugo at pumasok sa isang demonyong estado, ang lahat ay mawawala. Madaling kontrolin, sabi ni Sisley. Sa kabilang banda, tumigil din si Nan Gangmin sa pag-atake, dahil nakita niya na si Xiao Jin ay nasa estado din na kontrolado ng time magic, hindi makagawa ng mga tamang paghuhusga, tulad ng pagkatulala. Tinakpan ni Qingzhou ang kanyang puso at tumingin kay Shi Lanyu sa tabi niya. Napansin niyang mukhang balisa ang dalaga pero parang na-freeze siya. Hindi niya maiwasang maramdaman ang lamig sa likod niya. Ito ang Steel Witch, Time Magic. Kabanata 1572 saan nagmula ang pagtitiwala. 1592. Mukhang pambihira talaga ang bloodline ng clan, Su Qingzhou, hindi mataas ang cultivation mo, pero kaya mo talagang labanan ang magic ko. Sisley.
Tumingin sa babae na may pagtataka. Bagamat hindi siya kumilos ng tunay, napakabihirang para kay Su Qingzhou na lumaban. Su. Sa totoo lang, medyo natarante si Qingzhou, ngunit tila dahil sa kanyang bloodline at sa dalawang daliri ng Xuanming clan, nagkaroon siya ng malakas na magic resistance, at nakikilala pa rin niya ang katotohanan. Napagtatanto iyon. Maaari na lang siyang umasa ngayon, tiniis ni Su Qingzhou ang sakit sa kanyang dibdib at mahinahong sinabi, Elder. Kung may mangyari sa iilan sa atin, alam mo ba kung gaano kalaki ang problemang ay dudulot nito? Ang kay Xuanming ay magugulo, at ang Inferno ay magugulo. Kapag may mga pagtatalo at contradiction, at damaloy ang dugo sa ilog, wala ka bang pakialam? Ang aming misyon ay higit na mahalaga kaysa sa sakripisyo ng isang maliit na bilang ng mga tao, sabi ni Sisley. Su. Tumugon si Qingzhou, patuloy mong sinasabi na gusto mong protektahan ang mundong ito, ngunit ang ginagawa mo ngayon ay lumikha ng malaking kaguluhan. Kung gusto mo talagang protektahan, hindi sirain, dapat mong sundin nakipag-usap kami ng mas mahusay na solusyon kaysa sa pagpatay at pagnanakaw. Natahimik si Sisley, parang may iniisip. Mabahong babae, ilang taon ka na, anong alam mo? Paano kita magagamit para turuan ako kapag hinihintay kong gumawa ng mga bagay-bagay ang matatanda ng Escape Alliance? Naiinis na sabi ni Min Chenxiu. Kuya, huwag mong pakinggan itong batang babae na puno ng katarantaduhan. Ipinanganak siya sa isang negosyante, at wala siyang ibang kakayahan, pero hindi maliit ang kakayahan niyang lokohin ang mga tao, natatawang sabi ni Nangang Min. Sa sandaling ito, si Sally Ye, na orihinal na nagyelo sa paggalaw, ay biglang kumislap ng iskarlata na kinang sa kanyang mga mata. Ang apoy ng demonyong purgatorio sa babae ay sumabog ng marahas, na parabang nakalaya siya sa mga tanikala. Sisley. Hindi maiwasang matigilan. Hindi niya inaasahan na ang espiritual na talento ni Sally Ye ay napakalakas na kaya niyang makatakas mula sa panahon pa. Huwag. Gayunpaman, hindi gaanong natarante si Sisley, at hindi niya ginawang banta si Sally Ye. Ang mahiwagang apoy ay nagsisimula sa isang prairie. Namumula ang mga mata ni Sally Ye, at naghagis siya ng dalawang marahas na purple-black magic flame gamit ang kanyang mga kamay. Ang mahiwagang apoy na ito ay hindi lamang nasusunog sa lupa, ngunit direktang lumipad din sa hangin. Sa ganoong kalapit na distansya, ito ay halos isang full coverage na suntok. Binyag ng banal na liwanag. Pagkakita nito, itinuro ni Rania ang isang daliri, at isang puting sinag ng liwanag ang nahulog mula sa langit. Ang sinag ng liwanag ay parang talon. Matapos mahugasan ang mahiwagang apoy na ito, ang pag-atake ng mahiwagang apoy ay biglang bumagal, na parabang ang tubig ay nakatagpo ng isang dam. ZZ. Z. A. Figure na may electric snake, parang kulog na dragon, lumipad palabas mula sa likod ni Sisley, ito ang magnetic na baliw na si Kisoko. Ang electromagnetic wave sa buong katawan niya Jost. Nang sasampalin na ang tatlong pares ng magic wings ni Sally Ye, nakita niya si Kisoko na naglalakad ng parang serpentine at agad na pumunta sa likod ni Sally Ye. Boom! Isang kamao ang tumama sa likod ni Sally Ye, at ang electric current ay gumawa ng pagsabog. Si Sally Ye ay hindi nakapag-react, nakaluwa ng isang subaw ng dugo, ang mahiwagang apoy sa kanyang katawan ay biglang nawala, at ang kanyang buong katawan ay direktang nanginig, at siya ay gamulong at bumagsak sa lupa. Sa likod ng batang babae, isang piraso ng balat ang napaso. Bagamat mabilis itong gumaling, ang ganitong uri ng paralysis, tulad ng pagkasunog ng apoy, ay tiyak na hindi magandang pakiramdam. Sally Ye. Bulalas ni Su Qingzhou, bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Ang lakas ng mga matatandang ito ay napakalakas, natatakot ako na hindi sila mas mahusay kaysa sa mga sinaunang Diyos. Nakuryente si Kisoko at nanunuya, wala na si Lucifer, saan kayo nakakuha ng kumpiyansa na harmony ng kamahalan ng ating Escape Alliance? Noong sumikat kami, hindi ka man lang Cell. Itinaas ni Lie ang nagyayelong lupa gamit ang isang kamay at dahan-daang tumayo, hindi mamamatay ang aking hari. Talagang hindi siya patay. Kisoko sneered, ang pinakakaawa-awa na tao sa mundo ay sadyang hindi nangangahas na harapin ang realidad, syempre, hindi ka tao. Dahil ayaw mong maging masunurin. Kung gayon kailangan mong tapusin ang iyong buhay dito ngayon. Speaking of which, hindi ko alam kung ilang tao na ang napatay mo. Hindi na dapat nabuhay ang babaeng demonyo niya sa mundo ng matagal. Mahusay. Elder, ipaubaya mo ito sa akin, at hindi ka makikialam. Sinabi ni Kisoko, dalawang grupo ng electromagnetic energy ang nabuo na sa kanyang mga kamay. Bumantong hininga si Sisley, wala siyang balak na pigilan siya. Pinunasan ni Sally ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, at pinunasan ang dalawang purple-black magic flame sword sa kanyang mga kamay. Ibinigay niya ang magic wings dahil nalaman niyang walang advantage ang kanyang bilis sa harap ni Kisoko. Napabuntong hininga pa lang, sabay na bumaril sina Sally Ye at Kisoko. Bang-bang! Dalawang pagsabog. Ang dalawang magic sword ni Sally Ye ay bumangga sa electromagnetic light ball sa kamay ni Kisoko. Si Kisoko ay napapaligiran ng mga electric arc, at ang kanyang figure ay tila wala sa gravity, na patuloy na lumilipat sa pagitan ng hangin at lupa. Nagliyab ang apoy ng demonyo sa ilalim ng mga paa ni Sally Ye, at ang kanyang anyo ay mabilis na nagbago ng posisyon.
Bata, ang galing mo sa pakikipaglaban. Kung gayon, kunin mo ang aking trick ng electromagnetic frenzy. Nakita ni Kisoko na ang suntukan na labanan ay hindi nangingibabaw, at ang mga light ball sa kanyang mga kamay ay biglang nagliyab na parang matataas na paputok. Boom! Ang marahas na ilaw ng kuryente ay tila nagpasabog sa isang imbakan ng bala, at ang nagngangalit na electric shock ay nagpalubog kay Saliye sa power grid. Gatlang M. Napasigaw si Saliye sa sakit, kung hindi dahil sa kanyang malakas na physical fitness, natatakot akong masunog sa coke ang mga ordinaryong tao. Pero kahit na ganoon, nanginginig pa rin ang figure ni Saliye at lumipad palabas. Napangisi si Kisoko, at naghanda na umakyat para bigyan si Sally ng isang nakamamatay na suntok. Biglaan. Isang malakas na hangarin sa pagpatay, tulad ng isang malaking alon, tulad ng isang demonyo sa kailaliman, ang lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang inag si Kisoko, nanlamig ang kanyang anyo, at bigla siyang tumingala sa langit. Sa oras na ito, lahat ng elder ng Escape Alliance ay nakaramdam ng matinding pang-aapi, lahat sila ay tumingala sa hindi makapaniwalang pagkabigla. May napagtanto din si Chinzo, nanginginig ang kanyang maselang katawan, at tumingin siya sa malayong langit. Isang gintong liwanag ang tila nahulog mula sa langit sa isang iglap. Nakasuot ng simpleng sando at maong ang lalaki, at nakatapak ng lumilipad na espada. Nauna ang figure, at ang matalim na tunog ng pagbagsak sa hangin ay matagal na. Basta. Nang papalapag na si Saliye, niyakap ng lalaki ang dalaga at yumuko ang isang tuhod sa napakaamong poster. Saliye, na nasa parehong sakit bilang pagiging. Sinunog ng apoy, nakitang malinaw ang mukha sa kanyang harapan, ang kanyang mga eskarlata na mata ay naging basa-basa at napakalinaw. Napayak si Saliye sa tuwa, hindi makagawa ng ingay sa kanyang lalamunan. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, anuman ang mga paghihirap na naranasan niya, ang lalaking ito ay laging nakapagbibigay ng liwanag sa kanya sa pinakamahirap na yugto. Hindi niya siya binaygo. Kabanata 1593 Hindi ako kwalipikado. 1593. Lucifer. Ang isang grupo ng mga matatanda ng Escape Alliance ay hindi napigil ang mapasigaw sa pagkamangha, lahat sila ay napuno ng pagkabigla. Wala nang mas hindi kapanipaniwala kaysa makita ang isang patay na tao na biglang lumitaw na buhay. Nangang. Min Chenshio, Yuan Menshebingwei at iba pa, ang mga mukha sa likod ng mga maskara ay namutla. Sisli. Mukhang naghihinala din at naguguluhan. Magnum. Ulong, ito ay isang malaking bagay. Hindi pinansin ni Yefan ang grupo ng mga matatanda, ngunit tiningnan niya ng malalim ang dagwang mukha ni Saliye at ang mga sugat sa babae. Yefan sa mga mata ni Fan, may bahid ng pagkakasala at pagkabalisa. Saliye, ipaubaya mo sa akin, makakabawi ka. Well, tila napuno muli ng lakas si Saliye, tumayo ng matatag, at tumanggo. Tumalikod si Yefan at naglakad patungo kina Su Qingzhou at Shi Lanyo. Sa parehong oras, isang gininto ang walang kapantay na layunin ng espada ang namuo sa kanyang kamay, at ang layunin ng espada ay naging isang malaking lightsaber na 12-12 metro ang haba. Bahagyang itinaas ni Fan ang kanyang kamay at iwinagayway ito pababa, at ang lightsaber ay direktang hamampas sa grupo ng mga matatanda ng alyansa. Bagamat ito ay isang casual na welga lamang tulad ni Yefan, ito ay nagpabago ng gusto sa mukha ni Sisli at ng iba pa, at nagmamadali silang umiwas sa gulat. Boom! Ang diretsong binasag ng lightsaber ang iglo sa likod, at ang nakakapukaw na layunin ng espada ay nagpasindak sa isang grupo ng matatanda. Sisli ay nabalisa, at agad na nawala ang time stop magic, at naka-recover din sina Xiao Jin at Shi Lanyo. Kuya Yefan. Nagulat si Shi Lanyo nang makita niya si Yefan na biglang sumulpot. Nang si Xiao Jin nakita niya si Yefan, ikinawag niya rin ang kanyang buntot, lumiit ang kanyang katawan, at lumapit. Naglakad si Fan sa harap ni Su Qingzhou at sinalubong ang mga mata ng babae. Tingnan mo. Nang makita ang dugo sa sulok ng bibig ni Su Qingzhou, lalong nakaramdam ng hindi komportable si Yefan. Iniunat niya ang kanyang mga kamay, niyakap si Su Qingzhou sa kanyang mga bisig, at mahinang tinapik ang likod nito. I'm sorry. Hindi ko napag-isipang mabuti, late akong nakabalik. Ang mga luhang pinipigilan ni Su Qingzhou ay hindi tumulo, itinulak niya ang lalaki palayo ng lakas, at sinampal si Yefan. Alam mo bang huli na ang lahat para bumalik? Alam mo na noong sinabi ni Lan Yu na hindi kanya maramdaman, ako. Hindi na nakapagpatuloy si Su Qingzhou, naalala lang ang takot at kawalan ng pag-asa sa oras na iyon, lahat ay inis na hininga siya. Ikinalulungkot ito ni Yefan. Hindi niya napagtanto sa oras na ang pagtanggal ng rhinoceros goo ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga kababaihan. Kung hindi ito dahil sa napakaraming beses na inireklamo ng mga babae noon, na iniisip na tumawag sa telepono upang iulat muna ang kaligtasan, natatakot ako na ito ay isang malaking at hindi maibabalik na pagkakamali. Gayunpaman, nang makitang may kagalakan ng galit na mukha ni Su Qingzhou, ang puso ni Yefan ay napuno pa rin ng kasiyahan. Kahit na ano, sa wakas na abutan ko. Asawa, miss na talaga kita, taos pusong sabi ni Yefan.
Inaalala ang sandaling naranasan niya ang Yang Leitian punishment sa Hanggayo Island, ang pinakamaraming figure na lumitaw sa harap niya ay ang mag-ina ni Su Qingzhou. Siguro, ito ang ibig sabihin ng tahanan sa isang lalaki. Namumula ang mga mata ni Su Qingzhou, at determinado siya kaya hindi niya madaling mapatawad ang lalaki, iwan na lang natin tayo ng walang malinaw na sinasabi, ano ang silbi ng pag-uusapan. Kailan mo ako titigil sa pag-aalala? Oo. Fan with a wry smile, knowing that a woman can't be relived for a while, mali talaga ang iniisip niya. Pagbalik mo, hihingi ako ng tawad sa iyo. Si Shilanyu ay nakatayo sa tabi niya, naghihintay na yakapin din siya ni Ye Fan. Nang makitang hindi siya niyakap ng lalaki ay hindi niya napigil ang mapangiti. Natural na napansin siya ni Ye Fan, ngumiti ito at iniunat ang kamay at kinurot ang mukha ng dalaga, sabi mo, bakit ka nagmamadali? Rhinocero lang yan, hindi ko maramdaman, maghintay ka ng 2 araw para pag-usapan, para hindi ka maniwala sa lakas ko. Hindi nakakumbinsi na sinabi ni Lanyo, nag-aalala sila sa iyo. Hindi sila makonsiderasyon. Okay, this time kasalanan ko na. Sinisisi kita. Hindi na nakipagtalo si Ye Fan. Nakabatan ang kwelyo sa kanyang damit, at isang maliit na mabalahibong bagay ang itinaas mula sa kanyang sando. Si Xiao Luwu iyon. Ito. Ang maliit na lalaki ay pinalamanan ni Ye Fan sa kanyang mga damit, ngunit hindi niya ito pinansin, at masaya na maging malapit kay Ye Fan. Nang nasa likod si Xiao Jin. Asawa, tulungan mo muna akong hawakan ito, sabi ni Ye Fan. Saan mo kinuha ang kuting? Inabot ni Su Qingzhou si Luwu, ngunit may naisip siyang mali, teka, bakit hindi nag-freeze ang kuting na ito? Oo. Ngumiti si Fan at sinabing, hindi ito pusa. Bumalik ka at ipaliwanag sa iyo. Ito ba ay isang maliit na puting tigre? Napansin ni Shilanyo na hindi pangkaraniwan ang maliit na si Luwu. Sabik na tumingin si Luwu kay Ye Fan, na parabang ayaw niyang may akap ng iba, kaya iniunat niya ang kanyang maliliit na paa at kumamo. Maging masunurin ka, kung hindi kita bibigyan ng makakain, turo ni Ye Fan. Noon lang si Xiao. Umupo si Luo at humiga sa mga bisig ni Su Qingzhou. Nagulat si Su Qingzhou sa eksenang ito, naiintindihan ba ng kuting na ito ang mga salita ng tao? Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at umiyak, sabi ko hindi na ito pusa. Ito ay hindi komportable para sa kanya upang sabihin ng masyadong maraming, at siya ay tumalikod at naglakad patungo sa isang grupo ng mga alyansa ng pagtakas. Ang mga matatanda. Mrs., umatras ka ng kaunti, haharapin ko muna ito saglit, at ipapaliwanag ko sa iyo pagbalik ko. Nang lumingon si Ye Fan, ang malumanay na ekspresyon sa kanyang mukha ay naging ganap na kawalang interes. Nadama ni si Li at ng isang grupo ng matatanda mula sa Escape Alliance na may malaking bundok na dumidiin sa kanilang mga puso. Sila. Hindi ako makapaniwala, wala pang kalahating buwan, ang lalaking ito ay naging isang tao, ganap na muling ipinanganak. Kung naramdaman pa rin nila na hindi imposibleng harapin si Ye Fan nang magkasama noon, ngunit ngayon, wala na silang ideya na makipag-away. Lucifer, paano ka nakalabas? Sinubukan ni Sisli na pakalmayan ang sarili, sinusubukang inisip muna ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi sinasadya ni Ye Fan. Magsalita sa lahat, ang nakamamatay na layunin sa kanyang mga mata, kung mayroon man, ay nagpasindig sa isang grupo ng mga matatanda. Isang espada ang lumipad sa kamay ni Ye Fan, at sa sumunod na segundo, ang figure ni Ye Fan ay, nawala. Kasoko. Si Sisli ang pinakamalakas, siya lang ang sumagot at sumigaw. Ngunit ang kakagising lang ni Magnetic Madman na si Kisoko at sinubukang bitawan ang electromagnet. Isang espada ang tumusok sa kanyang baga ng 3 sunod-sunod na beses. Ubo. Nabulunan ni Kisoko ang isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa sa sakit. Lumitaw si Ye Fan sa likod ni Kisoko at mahinang nagsabi, nakita mo na ba ang mga bula sa iyong dugo? Nasira ang iyong baga, at dahan-daang naramdaman ang paglapit ng kamatayan. Bago sinakta ni Kisoko ay tinitingnan ni Sally Ye Fan ang larawan, at natural na hindi niya hahayaang mamatay ang taong ito ng madali. Bilang isang power user, halos zero ang recovery ability ni Kasoko. Sa gayong malupit na kapaligiran, ang kanyang mga baga ay lubhang napinsala, at maaari na lamang niyang hintayin na mamatay. Lucifer, baliw ka ba? Gusto mo bang maging kaaway ng Escape Alliance natin? Natakot na si Nangangmin nang makita niya ang lakas ni Ye Fan. Alam na siya ang pinakamalaking panterya ng puot, mabilis niyang hinayla ang lahat ng matatanda. Magtanong. Ang mga mata ni Ye Fan ay nakatutok sa kanya tulad ng isang falcon, at ang kanyang anyo ay naging isang gintong liwanag, biglang lumipat sa layo na 10-10 metro, at lumitaw sa harap ni Nangangmin. Isang espada sa timog. Pinanood ni Gangmin si Ye Fan na lumitaw, ngunit hindi siya makagalaw. Ito. Pamimilit, ang likong bilis na ito, ay hindi makagalaw ang mga paa ni Nangangmin. Ito ay tulad ng isang maliit na tao na nakikipaglaban sa isang Diyos, at kahit na walang lakas ng loob na tumakas, pabayaan ang isang cultivation base upang labanan. Ang marangal. Lumipad agad ang isang braso. Nag-flash si Ye Fan ng 2 sword lights na magkasunod, at ang natitirang mga braso at binti ay nahiwalay sa kanyang katawan.
Matamlay si Nanggang Min ng 3 segundo bago sumigaw sa sakit. Gatlang M. Nagising siya sa sakit, at hindi siya makapaniwala na naputol ang kanyang mga paa bago siya ng ahas na lumaban. Ang grupo ng mga matatanda sa likod ng Could It. Maging ang pressure at deterrent force na dinala sa kanya ni Ye Fan ay napakalakas na ito ay tuluyang dumurog sa kanya at winasak ang kanyang espiritual na mundo. Kaaway mo. Malungkot na itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo sa oras na ito, hindi ka karapat-dapat na maging mga kaaway ko. Nagpakita ang Kabanata 1594. 1594. Ang maikling pahayag ni Ye Fan ay nagparamdam sa isang grupo ng matatanda ng Escape Alliance na parang binuhusan ng mainit na mantika ang kanilang mga puso, at nawasak ang lahat ng kanilang pagpapahalaga sa sarili. Sila ay pawang mga epic powerhouse na sumikat ng hindi bababa sa 100 taon. Bukod sa pagharap sa pervert ng martial god na si Ye Wuya, paano sila nakaranas ng ganitong kahihiyan? Tungkol naman sa Su Qingzhou, Sa Liye, at Shilanyo, nang makita ang hindi kapanipaniwalang lakas ni Ye Fan, para itong panaginip. Bahagyang nataranta ang mga babae, napakalakas ni Ye Fan, bakit kailangan niyang pakialaman ang sinabi ng mga tao ng Escape Alliance? Kung ang mga taong ito ay hinarap. Siyempre hindi nila maisip kung anong uri ng buhay at kamatayang krisis ang pinagdaanan ni Ye Fan sa nakalipas na kalahating buwan o higit pa para palakasin ang kanyang lakas. Tiniis ni Sisley ang pagkabalisa sa kanyang puso at sinabing, Lucifer, naiintindihan ko na galit ka ngayon, ngunit hindi malulutas ng galit ang lahat ng problema. Wala talagang pakinabang na lumaban ka sa ating Escape Alliance, masasaktan lang ang magkabilang panig, sana huminahon ka. Natawa si Ye Fan at sinabing, ang aking espada, na naglalaslas sa iyo, ay parang paghiwa ng mga melon at gulay. Parehong natatalo. Talagang mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Lucifer, ikaw, hindi mo kailangang magalit. Nag-iisa ka. Mapatigil ba nito ang buong Escape Alliance natin? Si Nanggang Min, na lahat ng mga kamay at paa ay pinutol, ay nahulog sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Pero kahit ganoon, umaasa pa rin siyang gumamit ng mga salita para takutin si Ye Fan, ayaw niyang mamatay. Oo. Hindi man lang ito pinansin ni Fan, tinusok lang niya ng isang espada ang bibig ng lalaking ito. Ang ulo niya ay nabutas, at wala ng oras si Nanggang Min na ipikit ang kanyang mga mata, patay na siya. Gusto siyang iligtas ng gumagala na santong si Rania na nasa hindi kalayuan, ngunit nang makita niya ang eksenang ito, wala siyang pagpipilian. Malamig na tiningnan ni Ye Fan si Rania, gusto mo pa bang magligtas ng mga tao? Tumindig ang balahibo ni Rania, mapatla ang mukha, at umatras ng ilang hakbang. Noong una ay gusto niyang iligtas si Kisoko, na nasugatan sa kanyang mga baga, ngunit alam niya na kung maglalakas loob siyang kumuha ng panibagong shot ng walang autorisasyon, siya ang unang mamamatay. Si Kisoko, sino ba ang hindi? Binunot ni Fan ang kanyang espada at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa iba ng walang mukha. Sa isang tunay na pananalita, bago ako pumasok, sabi ko, kung babalik ako, lahat ng 8 tao na humipo sa mga kamay ng aking kapatid ay nasa akin. Kung tutuperin mo ang iyong pangako, pagkatapos ng 49 na araw, marahil ay pakakawalan ko kayong lahat. Ngunit ngayon, nagbago ang isip ko. Si Kisoko at Nanggang Min ay patay na, at ang natitirang 6 na matatanda, kasama sina Min Chenshio at Yuan Menshabingwei, ay narinig ang mga salita ni Ye Fan, at agad na parang abo. Kuya, nabaliw na siya, magtulungan tayo para patayin siya. Nagmamadaling sabi ni Min Chenshio. Natahimik sandali si Sisley, at nagsabi, tama si Lucifer, dahil lumabas na siya, oras na para tuparin ninyong 8 ang inyong pangako. Sisley, ikaw, isusuko mo na kami. Si Min Chenshio at iba pang 6 na elder ay galit na tumitig. Hindi nila inaasahan na uurong si Sisley. Sisley ay nagsabi, nakapasa si Lucifer sa pagsubok sa Zhengzhien Pagoda, at lahat ng nauna noon ay hindi maaring tanungin. Ang 8 sa inyo ay gumawa ng isang hakbang ng walang pahintulot, at may mga pagkakamali sa unang lugar. Bilang nakatatanda, wala akong pakialam sa iyong mga personal na hinaing. Sinusuportahan ko ang desisyon ng unang matanda, natatawa din si Magnum sa oras na ito ang iyong negosyo, mula sa simula hanggang sa katapusan, wala akong nagawa. Prisoner, ikaw talaga. Nanginginig ang boses ni Min Chenshio. Sumasang-ayon din kami sa desisyon ng matanda. Tumugon ang ilan pang matatanda. Bago pa makapag-react ang 6 na matanda, nakita nila si Rania at iba pang matatanda na nakatayo sa gilid ni Sisley, na nakalayo sa kanilang 6. Ang lakas ni Ye Fan ay natigilan sila noon pa man, at kahit si Sisley ay hindi nang ahas na gawin ito, kaya walang sinuman sa kanila ang gustong mamatay ng walang kabuluhan. Oo. Tumingin si Fan kay Sisley at sa iba pa, at hindi maiwasang isipin ang mga monghe sa sinaunang daigdig ng engkanto. Tila, habang mas matagal kang nabubuhay, mas natatakot sa kamatayan, sa lupa at sa ilalim ng lupa, pareho. Sisley. Halatang napansin na hindi sapat ang kanyang time magic para harapin siya, kaya pinili niyang maging malambot. Upang gumuhit ng malinaw na linya sa yena ito. Hindi rin sila hahamakin ng Fan. Ito lamang ang pinaka-primitive na instinct ng mga tao. Sa panahon ng krisis, walang masama sa pagprotekta sa sarili. Ano?
Higit pa, sa simula ng insidenteng ito, nakita ng 8 taong ito ang ulo ni Ye Fan dahil kinasusuklaman nila si Ye Wuya. Kaya lang, ang pagtingin sa isang grupo ng mga tinatawag na epic level powerhouses, ito ay walang iba kundi iyon, at medyo nahihiya ako. Emperor. Tama si Juntian, oras na para gumawa ng mga pagbabago ang Escape Alliance na ito. Ikaw. Si Min Chenxiu at ang 6 na iba pa ay galit na hindi sila nakaimik. Kuya Min, pabayaan mo na siya. Kahit hindi natin siya matalo, malaking bagay ang tumakas, at hindi niya ako mapipigilan sa paghihintay. Sabi ng 10 kawal ng Yuanmen. Nang marinig ito, biglang umilo si Min Chenxiu at ang iba pa. Oo, kung hindi mo matalo, maaari ka pa ring tumakbo. Kapag nasa buong mundo na sila at gusto na silang tugisin ni Ye Fan, direktang guguluhin nila ang mga tao sa paligid ni Ye Fan, at tiyak na hindi maglalakas loob si Ye Fan na kumilos ng padalos-dalos. Sa madaling salita, ang iba sa paligid ni Ye Fan ay walang kapantay sa kanilang 6. Lucifer. Kung ayaw mong ma-accident ang mga tao sa paligid mo, huwag mong hamanin ang bottom line ko. Ngumisi si Min Chenxiu kay Ye. Tumingin sa kanya si Fan na parang tulala, escape. Maaari mong subukan. Bago siya matapos magsalita, libu-libong lumilipad na espada ang biglang lumitaw sa itaas ng ulo ni Ye Fan. 10,000. Ang kumikislap na liwanag, ang nakapatay na lumilipad na espada, ay sumipol na parang isang malaking buhawi, at pagkatapos ay nahiwalay sa 8 malaking mabangis na Stegosaurus. Bagaman nagamit na ni Ye Fan ang trick na ito sa Xiangqing dati, ang walang kapantay na layunin ng espada na lumitaw sa pagkakataong ito, ay nagdulot ng ganap na kakaibang pamimilit. At habang lumalakas ang lakas ni Ye Fan, ang lahat ng mga espadang ipinatawag niya ay umabot ng hindi bababa sa 3 beses ng pagdadalisay ng espiritu, na lubos na nagpapataas ng lakas ng Stegosaurus. Ang 6 na matatanda kasama sina Min Chenxiu at ang tending guards ng Yuanmen, nang makita ang eksenang ito, ay wala ng lakas ng loob na kausapin si Ye Fan, at tumakbo palayo sa 6 na direksyon. Tumayo si Ye Fan sa lugar, at may pag-iisip, 8 stegosaur ang lumipad sa himpapawid, na may mga gintong batis ng liwanag, at agad na naabutan ang mga tumatakas na matatandang ito. Huwag! Gatlang M. Si Min Chenxiu at ang iba pa ay sumigaw sa takot, sinusubukang labanan ang True Yuan, ngunit sa isang kisap mata, sila ay tinusok at nabasag ng hindi mabilang na lumilipad na mga espada, na naging ulap ng dugo. Sa wala pang 3 segundo, ang 6 na matatanda ay hindi nag-iwan ng isang kumpletong organ, at sila ay ganap na sumangga mula sa mundo. Hindi inaasahan ni Su Qingzhou at ng iba pang mga babae sa likod na magtatapos ang labanan ng ganoon kabilis, at ang kanilang magagandang mata ay natigilan. Si Sisley, Magnum at iba pang matatandang ipinanganak ay nakita na ang malamig na pawis sa likod ng maskara. Ang kanilang mga mata ay puno ng hindi kapani-paniwalang pagkabigla, at kahit na mahirap huminga. Ang binata sa isang transfront, parang nakita nila si Ye Wuya sa kanilang kabataan. To be exact, isang nakababatang Ye Wuya, ang unresolved Fearless Powerhouse ay lumitaw. Kabanata 1575 Nanaw. 1595. Si Ye Fan ay walang masyadong mood swings. Napatay pa niya ang long habitat sa ilang segundo. Ang ganitong uri ng Daoist realm martial artist, ang pagpatay sa kanila ay parang pagtapak sa isang surot, at walang dapat pakialaman. Kung mas mataas ang cultivation realm, mas malaki ang agwat sa pagitan ng bawat antas. Ang Daoyan Docheng ay walang iba kundi ang pagitan ng human peel at earth peel. Kahit na ang 6 sa kanila ay itinuturing na nasa kaharian ng earth peel, kaya ano? Ngayon, kahit na hiwa-hiwalayan lang niya ang unang layer, o gamitin lang ang walang kapantay na layunin ng espada para harapin ang Earth Spirit Cultivator, hindi ito problema, lalo pa ang Earth Core. Kung si Ye Fan ay simpleng cultivator, ayos lang, ngunit isa siyang sword cultivator na nakakaunawa sa kahulugan ng Emperor-level sword. Bagamat kulang si Jansayo sa landas ng paghahanap ng mahabang buhay, sa mga tuntunin ng pakikipaglaban lamang, si Ye Fan ay isang hakbang na mas malakas kaysa sa mga monghe ng parehong antas, o higit pa. Sa makatuwid, ang pagpatay sa mga elder ng Escape Alliance ay isang napaka-casual na bagay para kay Ye Fan. Sa pagtingin kay Sisley at sa iba pang tahimik, si Ye Fan ay nag-alinlangan sandali, at sinabing, sa isang araw, pupunta ako sa punong tanggapan ng Presbyterian Association ng iyong Escape Alliance. Kung mayroon kang gagawin, pag-uusapan ko ito mamaya. Naramdaman ni Ye Fan na tinanggap niya ang pagmamahal ng Nine Heavens Emperor. Dahil nangako siyang aalagaan ang Escape Alliance, mas mabuting tuparin ang pangako. At saka, wala talagang sense ang pagpatay sa mga taong ito. Nakahinga ng maluwag si Sisley at magalang na tumanggo, tipunin ko ang lahat ng matatanda at hihintayin ang pagdating ng hari ng impyerno. Kahit na siya ang dating hepe ng Deity Magic Seminar, kahit isa siya sa pinakamalakas na mage sa kasaysayan, kahit maraming laud na pangalan, pero malambot pa rin si Sisley. Hindi nahihiyang magpakita ng pagpapasakop sa malakas, at naiintindihan din ng ibang matatanda. Tumanggo si Ye Fan, tumalikod at naglakad pabalik kay Su Qingzhou at sa iba pa, at ngumiti sa mga babae, bumalik muna tayo sa Purgatory Island, at dahan-daang mag-usap sa kalsada. Pagkatapos maupo kay Xiao Jin, mabilis na umalis ang grupo.
Kahit na hindi ka natatakot sa lamig, siguradong ayaw mong manatili sa nagyayelong mundong ito. Nang makita si Yefan at ang iba pa na nakaupo sa Xiaojin na lumilipad, si Sisley at isang grupo ng mga matatanda, ang kanilang mga mata ay nabighani lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang tuluyan na silang mawala sa paningin, biglang sinabi ni Magnum, bagaman naisip ko sa simula, ang batang ito ang talento ay napakataas, at siya ay sapat na malupit sa kanyang sarili, ngunit hindi ko inaasahan na sa ganoong kaikling panahon, siya ay lumaki sa ganoong antas. Ang tagumpay ay hindi isang pagkakamali, si Xiaoru at ako ay nag-usap tungkol sa kanya ng pribado, at pareho naming naramdaman na ang kanyang talento para sa paglilinang ay tiyak na hindi kasing taas ng kay Yehuya, ngunit mayroon siyang kanyang katalinuhan. Bam-antong hininga si Sisley. Biglang sinabi ni Magnum, oh, ikinumpara mo ba ang iyong mga lolo't lola kay Xiaoru? Tinanong ako ni Xiaoru bago siya umalis ilang araw na ang nakakaraan, sinasabing naniniwala siyang lalabas si Yefan at hahayaan akong gawin ito ng mag-isa. Mukhang mas magaling siya kaysa sa aking pag-iintindi, dapat naniwala ako sa kanya, ngunit may nangyari. Nag-chat kami saglit, sinabi ni Xiaoru na maingat niyang naobserbahan ang paglilinang ng apo at apo, si Yehuya, na parang bata na nagsasaya, he is a true genius. Maaari niyang matutunan ang lahat at maging bihasa sa sandaling natutunan niya ito, na parang lahat ay kung ano ang magagawa niya. Pero, itong si Yefan ay iba sa kanyang lolo. Kadalasan siya ngayon, napipilitan siyang maging helpless, para mabuhay, nagsumikap akong mag-improve, kaya nag-focus ako sa kendo, dahil wala siyang panahon para mag-isip tungkol sa ibang cultivation. Ngunit ito ay tiyak dahil pinili niya ang tamang paraan na siya ngayon. Hindi ko alam kung may pagkakataon siya. Pag-abot sa taas ni Yehuya, ang mga mata ni Sisley ay puno ng pag-asa. Mukhang pinaalis na ng Doomsday King si Yehuya, at malapit na siyang magkaproblema muli, mahinang sabi ni Rania. Tumawa si Sisley at sinabing, Rania, nagkakamali ka, hindi man lang kinuha ni Yehuya ang King Doom bilang isang kalaban. Ano? Laking gulat ni Rania at ng iba pang matatanda. Akala ko noon, magkaparehas sina Yehuya at Dharma King Doomsday. Ngunit nang mawala si Yehuya sa mundong ito ay nagpakita ng isang bagay, hindi niya nakita ang Dharma King Doomsday. Kung hindi, tiyak na lalaban si Yehuya sa hari bago umalis, tulad noong bata pa siya, naghahanap siya ng mga taong makakalaban kahit saan. Si Yehuya ay walang mahanap na makakalaban sa loob ng daan-daang taon, at hindi siya magpapabaril hanggang sa umalis siya. Hindi natatakot sa katapusan. Ang tanging paliwanag ay pagkatapos ng paglitaw ng mga sinaunang Diyos, hindi na niya naisip na ang Dharma King of Doom ay maaaring maging kanyang kalaban. Hinamak ni Yehuya na kumilos laban sa isang tao na halatang mas mahina kaysa sa kanyang sarili. Sabi ni Sisley. Ang mga matatanda ay tahimik, at lahat ay may masalimuot na tingin sa kanilang mga mata. Purgatory Island, excited at masaya ang lahat nang makita ang pagbabalik ni Yefan. Pagkatapos ng masiglang bonfire meeting ni Yefan kasama ang lahat, gabi na. Tinipon ang mga pangunahing miyembro ng Inferno at nagsagawa ng maliit na pagpupulong. Hiniling din sa kanila ni Yefan na buksan ang komunikasyong video para sa ilang mga pinagkakatiwalaan sa malayo sa bansang Sia, upang sabay nilang pakinggan ang mga ito. Bagamat ang mga sikretong ito ng sinaunang daigdig ng engkanto, hindi na kailangang ipaalam ito sa kanila masyadong maraming tao, ngunit kung sakali, umaasa pa rin siya na ang mga tao sa paligid niya ay magkakaroon ng pangkalahatang pangunawa at maging handa sa pag-iisip. Nang marinig ang kwento ni Yefan tungkol sa sinaunang digmaan sa pagitan ng langit at ng tao, ang kasaysayan ng mga angkan at mga maluwag na magsasaka, at ang The Nine Heavens Monarch ng Zhengzaiyan Pagoda, lahat ng uri ng mga bagay sa sinaunang daigdig ng mga engkanto, lahat ay nabighani dito, at ito ay nakakabigla. Sa madaling sabi ni Yefan tungkol sa sarili niyang karanasan, ilang bagay na kinasasangkutan ni Nayan Rujiao, Yefan kung tutuusin, medyo nahihiya akong itago ito. Hindi gaanong nagsalita si Yefan tungkol sa ilang masyadong mapanganib na sitwasyon, sa takot na mag-alala ang mga babae. Ngunit kahit na ganoon, maiisip pa rin ng lahat na tiyak na nakaranas si Yefan ng malapit kamatayang karanasan. Lumabas ka. Hindi ko inaasahan na may isa pang mundo sa underground na ito. Gusto kong bumaba at tingnan kapag sinabi ito ng amo. Sabi ni Leviathan na may malaking interes. Halika, mabahong pusit, tungkol sa atin yan. Lakas, hindi ako marunong mamatay. Niyugyug ni Exilin Yuan ang kanyang pamaypay na may mapait na ngiti. Sa proteksyon ng boss, kanino ako natatakot? Tumawa si Leviathan. Ngumiti si Yefan, hindi ako interesadong maging bodyguard para sa iyo. Makinig, sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na ito para mabigyan ka ng ideya kung ano ang gagawin. Ang mga bagay sa sinaunang mundo ng engkanto ay magdudulot ng malaking pinsala sa mundo sa ibabaw. Shock, kailangan mong mag-ingat na hindi tumagas. Mataimtim na tumango ang lahat, at natural nilang alam na kasali ito. Tinitigan ni Su Qingzhou ang maliit na luho na nakahiga sa hita ni Yefan, at hindi makapaniwalang sinabi, asawa. Ang kuting na ito ay talagang ang maalamat na hayop na si Luwu. Hinawakan ito ng lalaki, inilagay sa conference table, at seryosong sinabi, si Luwu talaga, bakit ako nagsisinungaling? Sa iyo. Pero kahit anong tingin mo, parang kuting, tigre lang talaga, sabi ni Shilanyo,
inabot at tinusok ang nakaumbok na tiyan ni Xiao Luo. Ikinaway ni Xiao Luo ang kanyang pink na paa at sumigaw ng ouch bilang protesta. Ang isang kier, na tahimik na nakaupo doon at mukhang naiinip, ay nagsabi na may hitsura ng pagkasuklam, isang grupo ng mga ignorante na tao, ang mga anak ng mga naliwanagang hayop, ay maaari mo ring ituring bilang mga pusa. Mga tigre. Talagang hanggal. Nagulat ang lahat. Tumingin kay Angel, nagtanong si Yefan, bakit, kilala mo rin si Luo? Nagmamalaki si Angel, syempre, ang Diyos na ito ay ang prinsesa ng Platinum God Clan. Bagamat bihira ang mga naliwanagang hayop, mayroon din sa likod na hardin ng Diyos na ito. Ito ay may isang ulo, at isa rin itong 7 buntot na naliwanagan na hayop. Kabanata 1596. 1596. 7 buntot. Naisip ni Yefan ang 3 buntot ng matandang Luo, at karaniwang umabot sa lakas ng langit. Hindi niya maiwasang magtanong, itong 7 buntot na Luo, sa iyong eroplano, ito ba ay malakas o mahina? Nag-cruise ang mga kamay ni Angel sa harap niya, isang kilos na nagtuturo, ang mga makapasok sa palasyo ng hari ng aming maharlikang pamilya ay natural na ang nangungunang mga banal na hayop. Ang lakas ng mga naliwanagang hayop na ito ay direktang nauugnay sa bilang ng kanilang mga buntot, at sa bawat oras na gumawa sila ng isang pambihirang tagumpay, sila ay tataas. Isang buntot. Ang bawat buntot ay kumakatawan sa kanilang kahusayan sa isang bagong elemental na kapangyarihan, mula sa mababa hanggang sa mataas, katulad ng apoy, hangin, tubig, lupa, kulog, liwanag, kadiliman, espasyo, at oras. Ang isang naliwanagang halimaw ay nakabisado ang kapangyarihan ng 7 elemento, at hanggat hindi ito nakatagpo ng isang banal na hayop o isang malakas na tao na may kapangyarihan sa kalawakan, ito ay halos hindi magagapi. Si Niewuyo, na magkasama sa conference room, ay sumimangot sa oras na ito, ang elemento ng kadiliman, ang ibig mo bang sabihin ay ang elemental na kapangyarihan ng black magic? Black magic, space magic, hindi ba mayroon din itong mga ito sa ating eroplano? Pinaikot ni Angel ang kanyang mga mata sa kanya, ang elemental na kapangyarihan na pinagkakatiwalaan ninyo ng mga tao, ngunit ito ay ang kapangyarihan na limitado sa mababang antas na eroplanong ito, o sa maliit na mundo. Ano? Ang sinabi ng Diyos na ito ay ang kapangyarihan na maaaring makalusot sa mga limitasyon ng eroplano at tunay na makabisado ang mga batas ng malaking espasyo. Ang pinakasimpleng halimbawa ay ang iyong space magic. Hindi ako papayag na pumasok sa mas mataas na eroplano. At ang aming eroplano, ang powerhouse na nakakabisa sa mga batas ng kalawakan, ay maaaring puwersahang lumagpas sa mga paghihigpit ng eroplano at pumasok sa isang mas mababang eroplano. Ibig sabihin, maliit lang ang espasyo ng ating mundo at time magic, at may kapangyarihan ang iyong eroplano na baguhin ang mga batas ng malaking espasyo at oras, ungol ni Yefan. Maaari mong isipin ito sa ganitong paraan, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng malaki at maliit, malakas at mahina, ngunit mayroong isang qualitative gap, pagmamalaki ni Angel. Hinawakan ni Belial ang kanyang baba at sinabing, dahil ang iyong mga tao ay napakalakas, maaari kang pumasok sa isang mababang antas ng eroplano tulad namin, bakit hindi tayo nagkita? Parang tanga ang tingin ni Angel sa kanya, unang-una, sa eroplano natin, hindi lahat ng buhay ay malakas mula sa kapanganakan, kailangan din ng lahat na lumago at mag-cultivate, hindi lahat ay kayang tumawid ng eroplano. Pangalawa, mababang antas ang mundo ng eroplano ay hindi maliit. Ang planetang ito ay parang butil ng buhangin sa dagat. Sino ang magbibigay ng espesyal na atensyon sa lugar na ito? Bumalik ng isang hakbang at isipin ito gamit ang iyong sariling isip. Kung makakita ka ng grupo ng mga langgam, kusa kang pupunta doon. Nagpapansin ka ba? O, may ilang bakterya sa lupa, papansinin mo ba? Naninigas ang mukha ni Belial, at tumawa ng mapait ang iba. Bagamat nagsasalita ng masama itong mayabang na prinsesang Protoss, ito ang katotohanan. Naturally, hindi nila masyadong papansinin ang mga grupo ng buhay na mas mahina kaysa sa kanilang sarili. Paano mapapahalagahan ng isang tao ang kinakain at ginagawa ng mga langgam? Walang saysay iyan. Mababa ang tingin sa aming mga tao, kaya hindi ka pa pinatawag ng Blood Clan. May kakayahan kang bumalik sa iyong advanced na mundo. Hindi makapaniwalang sabi ni Wu Yesho. Kinagat ng isang kier ang kanyang mga pilak ng ngipin sa galit, nasabi ko na ito ng 100 beses. Ang Diyos na ito ay pagod na pagod kaya siya ay hindi sinasadyang na-recruit. Hindi dahil ang Diyos na ito ay gustong pumunta sa iyong sirang eroplano. Ito ay isang aksidente. Napamura si Wu Yesho sa kanya, na para bang kaya mo akong saktan. Malapit nang magalit si Angel, ngunit pakiramdam niya ay hindi na kailangang magkaroon ng pangkalahatang kaalaman sa gayong mababang antas ng lahi, lumingon siya, sumangot, at tumigil sa pagsasalita. Nang makita ang eksenang ito, alam niyang ngumiti si Yefan. Sa totoo lang, bagamat ang isang Angel ay iba sa magandang asal na maliit na batang babae na naalala niya, siya ay talagang medyo cute. Sa liye, naglabas si Yefan ng isang bungkus ng mga bote ng tableta mula sa storage bag at sinabing, mayroong humigit kumulang 3,000 foundation building pills dito. Responsibilidad mong ipamahagi ang mga ito.
Bahamut, Buffalo Brothers and Sisters of Destroyer and Sidimon, basta't sumama sila sa amin ng higit sa 5 taon at nakapag-ambag, maaari silang magkaroon ng isa, at ang bilang ay dapat na higit pa sa sapat. King, ano itong kidney building Dan? Curious na tanong ni Sally. Maikling ipinaliwanag ni Yefan ang bisa ng Foundation Establishment Dan, at lahat ng nasa eksena ay nagulat. Ang reaksyon ng lahat ay pareho sa hula ni Yefan. Para sa mga monghe sa sinaunang mundo ng engkanto, ang pinakakaraniwang uri ng tableta ng gamot ay lubhang mahalaga sa mundong ibabaw. Napakabaliw nito, hindi ba't ang lahat ng mga mandirigma na umabot sa likas ay maaaring maabot ang lakas ng lupain ng alikabok? Bulalas ni Exi Lin Yuan. Dumampot ng bote si Sally at nag-ingat, ngunit hindi niya inaasahan na napakasarap ng tabletang ito ng gamot. Tumango si Yefan, totoo yan sa teorya, ngunit nililimitahan din nito ang limitasyon ng lahat, at halos imposibleng maabot ang kaharian sa itaas ng banal na kaliwanagan. Sa makatuwid, kapag itinalaga mo ang pundasyong gusali ng Dan sa iyong mga kapatid, kailangan mong ipaliwanag ito ng maaga, dapat kang pumili ng mabuti. Kung susuko o hindi ang pag-asa ng kanilang sariling paglilinang ay nasa kanila na ang gumawa ng kanilang sariling desisyon. Ang sinumang umiinom ng foundation pill ay dapat ding mahigpit na pigilan, at hindi sila maaaring umasa sa kanilang lakas upang gumawa ng mahusay na pag-unlad at gumawa ng ilang pambihirang bagay. Natatakot ako, hindi bababa sa kalahati ng mga tao ang pipiliin na kunin ito, sabi ni Azazel na may damdamin. Lahat ay tumango. Sa katunayan, para sa maraming mga practitioner, ang talento ay limitado, at mahirap para sa karamihan ng mga tao na maabot ang larangan ng pagsasanay sa katawan, pabayaan ang larangan ng konsentrasyon at paghihiwalay. Ang susi ay ang tumaas na yang show ay siya rin ang lubhang kailangan ng maraming matatandang mandirigma. Sinabi ni Yefan, ang foundation pill na ito ay para sa layuning ganap na pagsamahin ang lakas ng ating inferno, at pangalawa, ito rin ay para gantimpalaan ang mga mandirigma na nagbuhos ng kanilang dugo para sa atin. Haha, this time, we Inferno will completely become the #1 organization in the world, sino kayang kalaban natin? Masayang tumawa si Leviathan. Stupid squid, sa amo dito, #1 na tayo sa mundo, natatawang sabi ni Beryl. Si Yefan ay masyadong tamad na makinig sa mga taong ito na nambobola, kaya binuhat niya ang maliit na luho at tinanong si Angel, Prinsesa, ang dami mong alam mo ba kung ano ang gustong pakainin ng munting naliwanagan na hayop? Bahagyang namula ang mukha ni Angel nang marinig niyang tinawag siyang prinsesa kulay, ibuka mo ang iyong bibig ay, asterisk at porsyento yen porsyento hashtag, isang bungkus ng magulong wika. Hoy! Makipag-usap sa mga tao. Nanlumo si Yefan. Angel said, yan ang pagkain natin, hindi ko alam kung paano i-translate dito. Pagkatapos sabihin na mayroon tayong pagkain sa mundong ito. Sabi ni Yefan. Pinaikot ni Angel ang mga mata sa kanya, pakiusap, ito ay isang banal na hayop. Maaari mo itong pakainin ng lason at hindi ito papatayin. Hanggat handa itong kumain, maaari nitong pakainin ng anumang bagay. Ito ay walang iba kundi ang pagkakaiba ng mabilis na paglaki at mabagal na paglaki. Natigilan si Yefan saglit, naging ganito pala, parang napakadaling palakihin ang mga hayop. Pagkatapos ng gabi, hiniling ni Yefan kay Su Qingzhou na ibalik muna si Xiao Luhu sa Huahai, habang siya mismo ay pumunta sa punong tanggapan ng Escape Alliance para gumawa ng ilang bagay. Noong una, binalak ni Yefan na gamitin ang kanyang espada upang makapasa sa kanyang sarili, ngunit tila lalong nagiging dog-legged si Xiao Jin. Naramdaman ni Yefan na maayos ang kalagayan ng taong ito. Hindi muna siya tumakas sa Antarctica, kaya sa wakas ay nagkaroon siya ng katapatan, kaya binigyan niya siya ng elixir. Hindi pa rin gumagamit si Yefan ng karamihan sa elixir. Bagamat hindi sapat ang elixir na ito upang lubos na mapataas ang lakas ni Xiao Jin, maaari rin nilang gawin itong isang hakbang na mas malapit sa pambihirang tagumpay. Pagkatapos kumain ng malaking pagkain, naramdaman ni Xiao Jin na makakain at makakainom siya ng maanghang na pagkain kasama si Yefan, at ang kanyang mga mata ay naging mas nakamamanghang. Nakaupo sa Xiao Jin, dumating si Yefan sa isang maliit na isla na may magagandang tanawin. Hindi ito bukas sa mga turista, at ang ilan ay ilan lamang sa mga katutubong residente. Makatuwiran ang lugar na ito ay hindi malayo sa bansang Magnesio, ngunit hindi ito kontrolado ng hukbong Magnesio, na sapat upang makita ang partikularidad ng lugar na ito. Isang gusaling katulad ng Mayan Pyramid ang itinayo sa isla. Si Sisley at isang grupo ng mga matatanda na nakasuot ng itim na damit at gintong maskara ay nakatayo na sa labas ng pyramid, naghihintay sa pagdating ni Yefan. Kabanata 1597 Bilisan mo. 1597. Matapos tumalon si Yefan kay Xiao Jin, si Xiao Jin ay naging maliit at magandang hitsura at nanatili sa balikat ni Yefan. Nang makita ng isang grupo ng mga elder ng Escape Alliance ang lumilipad na ahas na ito na may iba't ibang laki, ang kanilang mga mata ay tumirik, at lalo nilang naramdaman na si Yefan ay hindi maarak. Nang makita ng mga katutubo sa isla si Xiao Jin, lumuhad sila at sumamba. Isang katutubo na matandang lalaki ang may hawak na kwintas ng mga makukulay na shell at kahoy na kwintas at magalang na naglakad papunta kay Yefan. Lucifer, ito ang pinuno ng mga katutubo ng isla.
Ang mga palamuting iniharap niya sa iyo ay kumakatawa na ikaw ang pinakamarangal na panauhin na ipinadala ng mga Diyos, sabi ni Sisley. Kinuha ni Yefan ang magandang kwintas at naramdaman na maaari niyang bawiin ito para makipaglaro kay Tuan Chun, at sinabing, salamat, sa matandang katutubo. Magalang ding tumanggo ang mga katutubo kay Sisley at sa iba pa bago nagbitiw. Ito ba ang hiniling mo sa pinunong katutubo na ipadala? Nil-ero ni Yefan ang kwintas at tumawa ng mapaglaro, bakit, natatakot ka ba na narito ako para pumatay ng mga tao? Nang makita ang masamang ngiti ni Yefan, medyo kinabahan ang isang grupo ng matatanda. Narinig nila na si Nanggang Min at iba pang 8 elder ay pinatay sa isang iglap, at alam na nila na hindi nila dapat pukawin si Yefan. Sa makatuwid, sinasadya nilang nagpakita ng sapat na katapatan at mabuting kalooban, umaasa na lumikha ng isang maayos na kapaligiran. Ngumiti si Yefan at tumingin sa kanila saglit, pagkatapos ay umiling, okay, ayaw mong tumayo ako sa labas at kausapin ka, di ba? Inunat ni Sisley ang kanyang kamay at sinabing please. Humakbang si Yefan at sinundan ng isang grupo ng mga tao. Pumasok ang matanda sa tore. Ang pyramid na ito ay mukhang medyo luma mula sa labas, ngunit ang loob ay estilong medieval, at wala itong masyadong sinaunang lasa. Sa isang conference room, ang mahabang conference table ay nahahati sa 2 bilog, ngunit halos 1/3 lamang ng mga upuan ang nakaupo. Matapos makaupo ang lahat, nagtanong si Sisley, Lucifer, sa pagkakataong ito ay nakapasa ka sa pagsubok sa Jiangxian Tower, maaari mo bang sabihin sa amin kung paano ka lumabas? Bakit ka lumabas sa ibang paraan kumpara sa mga nakapasok sa tore noon? Hindi direktang sumagot si Yefan, ngunit kinuha ang Jiushan Emperor token na ibinigay sa kanya ni Juntian Emperor. Alam mo ba ito? Inilagay ni Yefan ang token sa mesa, dahil sa mabibigat na materyales ay gumawa ng muffled sound ang mesa. Nang makita ng mga matatanda ang tatak na ito, medyo natarante sila noong una, ngunit nang matukoy nila itong mabuti, lahat sila ay nagpakita ng pagtataka. Ito ay, maingat na kinuha ni Sisley ang karatula, at hindi maisip na sinabi, ito ay nakatala sa kasaysayan ng ating alyansa, ang tanda ng siyam na nagtatag na matatanda. Tumango si Yefan at nagsabi, ang siyam sa iyong tore ang founding elders ay ang 9 heavens monarchs, ang kanilang primordial spirits ay ganap na nawala. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni Sisley at ng isang grupo ng matatanda. Alam din ni Yefan na sila ay labis na matutuwa, at sinabing, pagkatapos kong makapasok sa tore, tanging ang huling Juntian Emperor, isang putol ng natitirang kaluluwa, ang nagsabi sa akin ng totoo, at pagkatapos ay ibinigay sa akin ang token na ito. Labis silang nag-aalala tungkol sa mundo sa ilalim ng lupa, tama hindi ka masyadong nasisiyahan sa iyong pagpapabi sa tungkulin ngayon. Kaya, sana ako na ang pumalit. Nung una, hindi ko talaga gustong pakialaman ang kalokohan mo, pero nakalabas ako dahil sa pagmamahal ni Emperor Juntian, kaya naparito ako para kausapin ka. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito, sa hinaharap, titingnan ko ang Escape Alliance, at itatama ko ito. Nanginginig na ibinaba ni Sisley ang token, paano namatay ang founding elder? Hindi ba't ang primordial spirit ay mapangalagaan doon magpakailanman? Mahusay na elder, naniniwala ka ba talaga dito? Paano namatay ang founding elder? Bakit natin ito dapat paniwalaan? Gamit ang token na ito. Isang magaspang na elder, na nakaupong malapit kay Sisley, ay bumangon sa oras na ito, lubhang hindi komportable. Pagdududa ng may kumpiyansa. Bahagyang kumunat ang noo ni Yefan, ang pagkakita sa token ay parang nakita mo ang 9 Heavens Emperor. Nakalimutan mo na ba ang mga patakaran ng iyong Escape Alliance? Sa ilang salita lang, naglabas ka ng token na hindi alam kung totoo o mali. Paano ka namin mapagkakatiwalaan? Tsaka wala naman talagang nakakita ng token dito, so who knows if you were forged? Hindi nasisiyahang sabi ng matanda. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, maraming matatanda ang nag-aalinlangan din at nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Sa aking palagay, malinaw na umaasa ka sa iyong sariling paglilinang upang gumawa ng malaking pagunlad, at ikaw ay sakamsakita, at gusto mong kunin ang aming Escape Alliance para sa iyong sariling paggamit. Ngunit lahat tayo dito ay epic-level powerhouses. Paano mo, isang junior, makokontrol ito sa kalooban? Mayabang na sabi ng matanda. Hindi alam ni Yefan kung tatawa ba siya o iiyak, dalawa ba kayong epic powerhouses, anong kinalaman niyo sa akin? Hindi niyo akalain na wala akong kasama sa inferno, di ba? O ako, Yefan, kailangan ninyong protektahan ako. Wang Zangba, nilinang mo ang inferno sa ibang bansa upang duminahin ang mundo sa ilalim ng lupa, ngunit ang mga angkan sa Xia Kingdom at ang paghahari ng Doomsday sa kanluran ay hindi mo kayang harapin. Naglakas loob kang sabihin na hindi mo sinusubukang sugpuin sila at gusto mo kaming hilahin sa Escape Alliance. Ang mga tao ay pumunta sa tubig. Hindi namin hahayaan na gamitin mo ito sa walang kabuluhan. Naiinis na sabi ng matanda. Napabuntong hininga si Yefan, kung wala kang naiintindihan, bigyan mo lang ako ng sombrero. Hindi ako nag-abala na ipaliwanag ito sa iyo. Sabi ni Juntian. Kung nakita mo ang token at hindi ka pa rin sumunod, maaari mo itong patayin. Wala akong planong pumatay ngayong araw. Mukhang kailangan ko pang pumatay. Haha, pagpatay.
Kilala mo ba kung sino ang matandang ito? Hinubad ng matanda ang kanyang gininto ang maskara, inilantad ang isang mukha na may makapal na kilay at kalahating puting mga templo. Umiling si Ye Fan, dapat ba kitang makilala? Ang tumikim ang matandang lalaki, imposibleng makilala ang isang maliit na sanggol na tulad mo. Ang matandang lalaki ay ang hari ng mga espada ng katapusan ng mundo 300 taon na ang nakalilipas sa Golden Sword Sect, at ang ligaw na gansa ay hindi nababalik. Kahit na hindi ka kasing galing ng Emperor-level sword intent mo, hindi mo dapat isipin na ang matandang ito ay madaling matakot sa iyo. Huwag isipin na napakahusay mo para patayin sina Nangang Min at Min Chenxiu. Ang aming Escape Alliance, Hidden Dragon at Crouching Tiger, kaming mga Old Bones ay nagkaisa, paano ka ba talaga namin hahayaan na isda at karne? Pagkasabi nun, biglang nagpasikat si Yan Bugui ng malamig na liwanag sa manggas ng kanyang damit, at lumitaw ang isang makapal na gininto ang kutsilyo na may ulo ng multo sa kanyang kamay. Sa isang kisap mata, si Yan Bugui ay tila nagbagong anyo sa isang matalim at walang katulad na matalas na kutsilyo. Ang matalas na talim ng Broken Jade. Ang lakas. Ang layunin ng espada na inilabas nito ay talagang pambihira, at ito ay kapantay ni Sisli. Kailan? Nakita ng isang grupo ng matatanda na si Yan Bugi ang nagkusa at nagkusa, hindi nila maiwasang magmukhang proud. Gusto kong makita kung ano ang gagawin ni Ye Fan. Okay lang na hilingin sa isang grupo ng mga epic powerhouses na maging magalang kay Ye Fan, ngunit kung talagang gusto nilang makinig sa isang binata sa kanyang 20s, natural na hindi sila masaya. Sisli nang makita ito, nakaramdam ako ng pagkabalisa, kaya lumingon ako at sinabing, Elder Yan, please sit down. Huwag kang bastos sa hari ng impyerno, kinuha niya ang token ng Founding Elder. Malaking Elder. Ikaw ang dapat manahimik. Tingnan mo kung gaano ka mahina at walang kakayahan ngayon. 8 matanda ang napatay, hindi ka man lang ng ahas na umutot ang isang tao, at hayaan ang isang maliit na batang lalaki, isang maliit na tao na hindi nakamit ang epikong katanyagan, na pumalit sa Escape Alliance. Yan, may hindi gaanong galit, isang dakilang elder na tulad mo, sa tingin ko mahirap kumbonsihin ang publiko. Naiinis na sabi ni Yan Bugi. Nanlamig ang mga mata ni Sisli, Yan Buhui, sinusubukan mong agawin ang trono. Ang posisyon ng aking dakilang elder ay pinili ng sarili kong lakas at ng konseho ng mga elder. Kung gusto mong agawin ang kapangyarihan, kailangan mong maghintay para sa susunod na halalan. Sa halip na maging provocative sa oras na ito. Haha, kapag hindi pa ako tatayo, ibebenta ka ng Escape Alliance. Tumawa ng malakas si Yan Bugi. Maraming matatandang naruroon ang sunod-sunod na tumanggo, at tila nakatayo sa gilid ni Yan Bugui. Tila medyo nagulo si Ye Fan nang makita niya ang eksena, at biglang naging naiinip, at hindi magawa ni Sisli na sumunod ang lahat. May mga split pa ba itong mga lalaking ito? Kinailangan ni Ye Fan na tumayo ng tahimik, at sinabi sa 12-12 ng matatandang naroroon, huwag magsalita ng walang kaparerekon, bigyan kayo ng pagkakataon, lahat ng ayaw sumunod, maaari kayong kumilos ng sabay laban sa akin, kung gusto ninyong mamatay, magmadali, gusto ko pa ring umuwi at makipaglaro sa aking anak. Kabanata 1578 ang karunungan ng mga susunod na henerasyon. 1598. Naghintay si Yan Bugi para sa isang grupo ng mga hindi nasisiyahang matatanda, at nang marinig nila ito, agad silang nagalit. Lucifer, nakikita mo ba talaga ang iyong sarili na walang talo sa mundo? Malayo kayo ng lolo mo na si Yewuya sa isa't isa. Sa ilang salita lang, anong lakas ng loob mong minamaliit ang ating Escape Alliance? Nakaupo lang ito at nakatingin sa langit. Ilang matatanda ang nagsimulang magsuri ng may paghamak. Sabi nga sa kasabihan, hindi sinisisi ng batas ang publiko. Sa kanilang opinyon, basta magkayakap sila, walang magagawa si Ye Fan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mayabang at mayabang na epic powerhouses. Mula sa kanilang pananaw, tiyak na may itatanong si Ye Fan sa kanila. Nawala ng pasensya si Ye Fan saglit, kinuha ang utos ng Nine Heavens Emperor, at sinabi, tingnan ng malinaw, ito ang tanda ng iyong mga founding elder. Ang pagkakita nito ay parang nakikita ang Nine Heavens Emperor. Ikaw ay nasa Escape Alliance. Kung hindi mo susundin ang mga patakaran, ito ay parusang kamatayan na. Hindi ako ang mag-aalaga sa stall na ito, si Emperor Juntian ang nagtiwala sa akin, at nandito ako para sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Kung gusto mong pag-usapan ang pagsandal sa luma at pagbebenta ng luma, hindi ka umutot sa harap ni Emperor Jiushan. Gusto mong agawin ang kapangyarihan, magagawa mo, ngunit hindi mo kailangan. Mataas ang tunog. Natawa si Yan Bugi at sinabing, may hawak kang token na wala sa amin ang talagang nakakita, sino ang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi? Tsaka sabi mo wala na yung siyam na founding elder. Kung wala na talaga sila, sinong magpapatunay sa sinabi mo? Nanlamig ang mga mata ni Ye Fan, natapos ko na ang dapat kong sabihin, maniwala ka sa akin, maupo ka, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari ka nang tumayo. Sarkastikong sabi ni Yan Bugi. Ang matandang ito ay nakatayo ngayon dito. Paano ka magiging katulad ni
Bago bumalik ang mga gansa, biglang itinaas ni Yefan ang kanyang kamay, itinutok ang kanyang espada sa direksyon, isang gintong walang kapantay na layunin ng espada, tulad ng isang kabayong nagsasanay, umuungal. Ang pamimilit ng walang kapantay na layunin ng espada ay biglang sumabog, at tila may libu-libong karayom sa conference room sa isang iglap, na nagpapalamig sa bawat elder. Hindi madali para kay Yan na hindi bumalik. Biglang nalaman ng pagbaril ni Yefan, ginamit niya ang layunin ng espada, at ang espadang may ulo ng multo ay nasa harap niya, sinusubukang hamarang. Klang! Ang makapal na ghost head na kutsilyo ay parang isang marupok na plastic foam, at ito ay direktang nabasag. Ang katawan ni Yan Bugi ay parang nahati sa espada ng isang tao. Pagkatapos ng isang linya ng dugo na bumaril mula sa gitna, nahati ito sa dalawang bahagi. Sa sandali ng kamatayan, si Yan Buhui ay walang oras na mag-react. Iminulat niya ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala na hindi man lang siya hamarang ng espada. Kahit na walang oras si Yan Bugi na gamitin ang lahat ng kanyang lakas, nag-sword lang si Yefan ng ganoon. Klang! Ang conference table ay inahit sa isang sulok, at ito ay bumagsak sa oras na ito. Si Sisley, Magnum at iba pang matatanda na nakaupo sa tabi nila ay may takot sa kanilang mga mata. Sa sobrang lapit, ramdam na ramdam nila ang mapangwasak na kapangyarihan na nilalaman ng layunin ng espada na ito, hindi ka panipaniwala. Ang ligaw na gansa sa kaharian ng kalsada ay hindi bumalik, at maging ang espada ni Yefan ay hindi nakaharang, at ang lalaki at ang kutsilyo ay nahati. Sa orihinal, may 7 o 8 puwitan sa kalahati ng upuan, at ang matanda na tatayo sa linya kasama si Yan Buhui ay takot na takot kaya dali-dali siyang umupo. Lahat sila ay basang-basa ng malamig na pawis, kung ito ay higit sa kalahati ng isang segundo mamaya, kung sila ay tumayo, ito ay ganap na tapos na. Knife Emperor of the End of the World. Tapos tinatawag ako ng iba na Sword God. Interesting ba? Bumulong si Yefan, tumingin sa paligid, at nagtanong ng 3 salita, sino pa? This time, tahimik ang audience. Alam din ni Yefan na sa grupo ng mga tao na ito, higit pa o mas kaunti, palaging may mga taong hindi masyadong kumbinsido, ngunit imposibleng kumbansihin ang lahat. Sa makatuwid, hanggat masusunod ng Escape Alliance ang kanyang mga kaayusan, magiging maayos ito. Susunod, binanggit ni Yefan ang pangkalahatang sitwasyon sa Zhengzhyan Tower. Nang malaman nila na si Emperor Jiushan ay talagang pinatay ng Diyos ng Digmaan, isang grupo ng matatanda ang nagulat, ngunit hindi sila nag-alinlangan. Kung tutuusin, ang anino na dinala ni Yehuya sa mga taong ito ay talagang napakalaki, ngunit walang nag-iisip na ang lokong ito ay hindi pakakawala ng siyam na multo sa Zhengzhyan Pagoda. Tungkol naman sa sinaunang daigdig ng engkanto, hindi gaanong sinabi sa kanila ni Yefan, sinabi lamang niya na nanghiram siya sa ilalim ng lupa at lumabas sa pyramid sa Amerika, at hiniling kay Sisley na magpadala ng isang taong magtatatak nito. Mula ngayon, hindi na maaaring pabayaan ng Escape Alliance ang mga tungkulin nito, at ang mga pasukan at labasan na dapat bantayan ng mga tao ay dapat bantayang mabuti. Nagsalita si Yefan ng ilang salita, hindi hihigit sa isang punto, hayaan ang mga matatandang ito na kilalanin na pumasok sila sa Escape Alliance hindi para ipakita ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit upang matiyak na ang dalawang mundo, ang ilalim ng lupa at ang lupa, ay hindi madaling magtagpo. Bagamat hindi na natatakot si Yefan na hayaan ang mga tao sa sinaunang mundo ng engkanto na matuklasan ang mundo sa ibabaw, kung ang dalawang mundo ay magtagpo, ang mga pagpatay at pagtatalo ay maaaring mahirap iwasan. Nadama ni Yefan na ito ang pinakaligtas na panatilihin ng status quo hanggang sa hindi na kailangan o walang magandang solusyon. Hindi alam ni Yefan kung gagawin ng matatandang ito ang sinabi niya. Ginawa niya ang kanyang makakaya, at kaya niyang suklian ang pagmamahal ni Juntian Emperor. Ang tiyak na hinaharap ay hindi isang bagay na lubos niyang naiintindihan. Nang matapos ang pagpupulong, hinayaan ni Yefan na lumabas ang iba, naiwan lamang si Sisley. Iyong kamahalan Lucifer, mayroon ka bang espesyal na tagubilin? Napakagalang ni Sisley. Ngumiti si Yefan at sinabi, bagaman nakuha ko na ang utos ng Nine Heavens Emperor, ang upuan ng unang elder ay sa iyo pa rin, kaya hindi mo kailangang maging maingat sa akin. Hindi, sa palagay ko, ikaw na ang pinuno ng ating Escape Alliance, anuman ang edad, ang lakas ay kwalifikasyon, sabi ni Sisley. Alam din ni Yefan na ang matandang babae na ito ay masyadong nag-iisip, kung hindi ay hindi niya itinago ang impormasyon ng isang pasukan at paglabas at ginamit ito para makipagdeal sa kanya. Iniwan kita dahil gusto kong sabihin sa iyo na kung may tinatago kang ibang pasukan at labasan papunta at palabas ng underground world, mas mabuting huwag mo na itong itago. Kung tungkol sa paglabas na sinabi mo sa akin noon, sikreto ko ito sa iyo, at babantayan ko rin ito. Sabi ni Yefan. Nagpapasalamat na sinabi ni Sisley, salamat sa iyong pagpaparaya, kamahalan Lucifer. Ipinapangako ko na wala ng iba pang mga nakatagong pasukan at labasan. Buti naman, babalik ako. Tumayo si Yefan at lalabas na sana, nang bigla niyang naalala ang isang bagay at tumalikod at sinabing, siya nga pala, Sisley, kahit hindi ka bata, ang control mo sa Presbyterian Church ay talagang hindi ganoon ka-Jose.
Pinapayuhan ko kayong basahin ang aklat ni Peter Drucker, madama ang ilang karunungan ng mga susunod na henerasyon, at sumabay sa mga panahon, maaaring makatulong ito sa iyo. Matapos sabihin ni Yefan na nakangiti, naglakad siya palabas ng maluwag, iniwan ang maskara ni Sisley, isang naguguluhan na mukha. Pagkatapos umalis sa punong tanggapan ng Escape Alliance, umupo si Yefan kay Xiao Jin at mabilis na bumalik sa Huahay. Ilang araw ko nang hindi nakikita si Tuan Chun, ang puso ni Yefan ay parang palaso, hawak ang bungkus ng maliliit na regalo mula sa mga katutubo sa kanyang kamay, naghihintay na ibigay ito sa kanyang anak na babae. Pagdating niya sa bahay, biglang natuklasan ni Yefan na may mga bisita pa. Kabanata 1579 hindi tulad ng isang ligaw na pusa. 1599. Hiniling ni Yefan kay Xiao Jin na maghanap ng pagkain mag-isa, at pumasok siya sa bahay. Tamang-tama, nakita niya si Ye Longteng, na ang mukha ay tila maraming pagbabago, nakaupo sa sofa sa simpleng casual na damit. Si Su Qingzhou at Zhou Xinjiang ay nakaupo doon, medyo mababa ang kapaligiran. Nang makitang bumalik si Yefan, kumislap sa tuwa ang mga mata ni Ye Longteng, at tumayo siya at sinabing, Yefan, bumalik ka na. Asawa, hindi ko mapipigilan. Walang magawa si Su Qingzhou. Alam din niya na ayaw talaga ni Yefan na makitungo sa mga tao mula sa pamilyang Shenlang, ngunit kung tutusin, siya ay tiyuhin ni Yefan, kaya hindi niya maitataboy si Ye Longteng ng direkta. Walang ekspresyong sinabi ni Yefan, anong ginagawa mo dito? Hoy, bata ka, magkadugo tayo, at ako ang iyong tiyuhin, kaya hindi kita maaaring puntahan. Ngumiti si Ye Longteng at sinabing, narinig ko kayong dalawa. Ngayon ay may anak na ako, at gusto kong makilala. Huwag maglibot sa mga bilog at sabihin, ano ang problema? Hindi makapaniwala si Yefan, pupunta si Ye Longteng sa Three Treasures Hall nang walang insidente. Medyo mapait ang ekspresyon ni Ye Longteng, at bamantong hininga siya, mukhang. Kahit ano pa ang sabihin ko ngayon, hindi ka na magtitiwala sa akin. Kung nagsasalita ka ng walang kaparerekan, umalis na tayo, hindi ako interesadong makinig sa iyo, sabi ni Yefan na nakakunot ang noo. Bilang pagganti sa kabaitan at paghihiganti, naramdaman ni Yefan na karapat-dapat siya sa mga taong ito mula sa angkan ng Shenlang, ngunit nang apihin ang kanyang pamilya, pumikit ang mga taong ito. Para kay Yefan, si Ye Longteng at iba pa ay natural na walang pinagkaiba sa mga tagalabas. Natigilan sandali ang ekspresyon ni Ye Longteng, at sinabing, okay. Alam ko, hindi mo minamaliit ang aking tiyuhin, at ayaw mong bigyang pansin ang aming Shenlang clan. Pero, girl Yue, kung tutusin, ang nobya mo sa pangalan, tama siya infatuated ka, willing to wait for you in the clan until now, hindi mo siya basta-basta mapapansin, di ba? Nakaramdam ng kakaiba si Yefan, ano ang nangyari kay Yue? Para kay Ling Yue, medyo nahihiya pa rin si Yefan. Bagamat hindi niya ito gaanong nakakasama, hindi lamang siya nominal na fiancé, ngunit mayroon ding hindi maliwanag na damdamin, at kapwa alam ang damdamin ng isa't isa. Gayunpaman, kung ito man ay ang Shenlang clan o ang relasyon ni Su Qingzhou, hindi kailanman nagpasya si Yefan kung paano ito haharapin. Nangako ako kay Ling Baiguang sa nakaraang buhay na aalagaan ko ng mabuti si Ling Yue, ngunit tila hindi ko nagawa ang lahat ng aking makakaya. Dapat mong malaman na may 2 buwan pa bago idaos ang clan meeting, sabi ni Ye Longteng. Ano ang kinalaman ni Yue sa clan meeting? Tanong ni Yefan. Napabuntong hininga si Ye Longteng, Yefeng. Ay bumalik sa pamilya Shenlang. Naningkit ang mga mata ni Yefan. Bagamat nahulaan niya na si Yefeng ay hindi patay, hindi niya naisip na maglalakas loob siyang bumalik. Fenger sa pagkakataong ito. Parang nagbago na ang isip niya. Ibang-iba ang ugali ng pakikipag-usap niya. Mahinhin at magalang ang pakikitungo niya sa mga tao sa clan. Tuwang-tuwa kaming lahat sa kanyang pagganap kamakailan. Pero, kami I have some doubts din, hindi ko alam kung ano ang naranasan niya sa abroad, pero medyo kakaiba. Sumabad si Yefan, kumusta siya, wala itong kinalaman sa akin, tinanong ko si Yue kung ano ang nangyari. Matigas na sinabi ni Ye Longteng, sasali si Fenger sa clan meeting sa oras na ito, at si Yue ay nakipagpustahan kay Fenger na kung si Fenger ay maaaring manalo sa clan meeting para sa Shenlang clan at mapanatili ang pangangalaga ng Dragon Veins, pagkatapos ay pakakasalan niya si Feng. Anak, ano? Nang hindi naghihintay na magsalita si Yefan, bumulalas muna si Su Qingzhou, namutla ang kanyang mukha, napuno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Mas alam niya kung gaano kinamumuhian ni Ling Yue si Yefeng, kung hindi ay hindi na siya aalis ng bahay mula pa noong bata pa siya at pumunta sa ibang bansa sa loob ng maraming taon. Ngayon, ginamit talaga ni Ling Yue ang kanyang buhay para tumaya kay Yefeng. Si Yefan ay hindi rin komportable ng ilang sandali, at ang kanyang puso ay manhid. Alam ko, maaaring hindi mo mapapangasawa ang babaeng Yue, ngunit bilang babae ng pamilyang Shenlang, ginawa niya ang hakbang na ito upang protektahan ang karangalan ng pamilyang Shenlang. Sa tingin ko, ipaalam man lang sa iyo. Sabi ni Ye Longteng nang matapos siya, hindi na siya nagsalita pa, tumalikod at tahimik na naglakad palabas. Pagkaalis ng mga tao, saglit na tahimik ang kwarto. Alam ni Zhou Xinjiang, Tita Jiang, at iba pa, na hindi ito isang paksang dapat nilang sangkot, kaya naging abala sila sa isa't isa.
Tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan na may komplikadong ekspresyon. Matapos tingnan ang lalaki ng mahabang panahon, tinanong niya, ano ang gagawin mo? Pilit na ngumiti si Ye Fan, umupo sa sofa, at sinabing, ang lakas ni Ye Feng. Dapat yaong hindi mananalo sa clan meeting. Paano mo nalaman? Dahil naglakas loob si Ye Feng na tumaya, dapat ay mayroon siyang maaasahan, sabi ni Su Qingzhou. Sumimangot si Ye Fan at nagtanong, asawa. Kung gayon ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Huwag mo akong tanungin, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, ayokong masaktan ka. Weiwei, pero hindi ako susuko, ikaw mismo ang magdedesisyon sa bagay na ito. Mapait na ngumiti si Ye Fan, alam niyang ipapaubaya sa kanya ni Su Qingzhou ang problemang ito. Titingnan ko kung ano ang nangyari kay Ye Feng, at sasabihin ko sa iyo kapag mayroon akong balita, sabi ni Su Qingzhou. Napakamot si Ye Fan sa kanyang buhok sa pagkabalisa, tumingin sa kaliwa at kanan, at nagtanong, asawa, nasaan si Tuan-Tuan? Ang kindergarten ay hindi pa nakakatapos ng pag-aaral, maaari mong hintayin na sunduin siya, nauubusan na ako ng oras, sabi ni Su Qingzhou, at umalis sa itaas. Nakita ni Ye Fan na masama ang pakiramdam ni Su Qingzhou, at ayaw na niyang abalahin pa ang babae. Nakaupo sa sofa, nag-isip si Ye Fan, marahil ay dapat na siyang bumalik sa clan, at para sa wala pa, pumunta at tingnan kung ano ang kalagayan ni Ling Yuwei, at marinig kung ano ang iniisip niya. Speaking of which, meron din si Ir, sa sarili ko malaki din ang utang ko, at ngayon tumaas ang lakas ko, hindi ko alam kung kaya kong iligtas si Ir mula sa Dharma King. Habang iniisip ni Ye Fan ang mga bagay na ito, napansin niya ang isang maliit na puting mabalahibong bagay na tumatakbo palabas ng kusina at tumalon sa hita ni Ye Fan. Kasunod ng tiyan ni Ye Fan, umakyat siya sa balikat ni Ye Fan at dinilaan ang pisngi ni Ye Fan. Bata, anong ginagawa mo ngayon, bakit puno ng malansang amoy ang bibig mo? Nakangiting tanong ni Ye Fan, bitbit si Xiao Luo. Dinilat ni Xiao Luo ang kanyang mga mata, dinilaan ang kanyang pink na dila, at sumigaw ng, aw, na parang sinasagot niya ang isang tanong. Lumabas si Ji Wanqing mula sa kusina na may kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Brother Ye Fan, ang kuting na ito ay napakasarap ng gana, kinain ito ang lahat ng isda sa refrigerator. Kumain ito ng higit sa 10 kilo. Hindi ko alam kung ano yun. Paano mo nahawakan ang iyong tiyan? Pusa. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at umiyak, ito ang banal na hayop na si Luwu, hindi pusa, hindi ba sinabi sa iyo ng kapatid mong si Su? Ang banal na hayop. Nasaan ito? Lumabas si Tita Jiang, tumingin ng probe sa paligid at nagtanong. Napakurap si Ji Wanqing at napabulalas, ito. Itong si Luwu ay ang maalamat na hayop na si Luwu. Nang sabihin sa amin ni Sister Su na ito ay tinatawag na Luwu, naisip namin na ito ang pangalan ng kuting na ito. Ito ay tinatawag na Luwu. Si Ye Fan ay hindi nakaimik, nakatingin sa inosenteng maliit na si Luwu, ang batang ito ay pinalaki bilang isang pusa, at siya ay kumakain ng masaya. Medyo nalilito pa si Tita Jiang, anong mythical beast, Luwu, ano ang sinasabi mo? Ye Fan, saan mo kinuha itong maliit na bagay na ito, nakakain ito, maaari ba itong tigre? Sa tingin ko, hindi ito parang ligaw na pusa. Tita Jiang, maaari kang maging isang tigre, huwag mo lang itong palakihin bilang isang pusa. Napangiti lang si Ye Fan nang walang luha. Ang biro ay biro, pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nilinaw ni Ye Fan sa kanyang pamilya ang pagkakakilanlan ni Xiao Luo. Nagulat ang lahat, ngunit si Xiao Luo ay talagang mukhang isang maliit na alagang hayop, hindi tulad ng isang hayop, kaya iyon ang nangyari. Niyakap ni Ji Wanqing si Xiao Luo nang may pagmamahal, at tinanong si Ye Fan kung anong pangalan ang dapat itawag dito. Hindi naisip ni Ye Fan kung ano ang itatawag dito. Nang makitang malapit na matapos ang kindergarten, binalak niyang sunduin si Tuan-Tuan at umuwi. Hiniling lang niya sa kanyang anak na pangalanan si Xiao Luo, upang siya ay maging kalaro sa hinaharap. Kabanata 1600. Matagal nang hindi gumala si Ye Fan sa Huahai City. Bilang karagdagan, ito ay ang oras ng pagmamadali sa gabi pagkatapos ng trabaho, at ayaw niyang magmaneho. Lumabas lang siya saglit at sumakay sa subway. Pagdating ko sa Yule Kindergarten, malapit na ang school, pero hindi ko inaasahan na bumukas na pala ang pinto, at maraming mga magulang ang dumating para sunduin ang kanilang mga anak, nagkukumpulan sa damuhan ng kindergarten. 1 o 200 magulang, kasama ang mga guro at mga bata sa kindergarten, napakaraming tao ang nagsama-sama, talagang masigla. Na-curious si Ye Fan, naglakad papunta sa pinto, at nagtanong. Ang security guard na umiinom ng tsaa, dude, anong nangyayari sa loob? Ang matandang master ng sinaunang martial arts ay nagtuturo ng karanasan ng sinaunang martial arts, at ang mga bata at kanilang mga magulang ay nakikinig sa klase doon. Martial Arts Hall. Master ng sinaunang martial arts. Nagulat si Ye Fan, alam mo ba ang tungkol sa sinaunang martial arts? Tumingin ang security guard sa mga dayuhan. Nakatingin kay Ye Fan, bakit hindi mo alam? Sikat na sikat ito sa buong bansa ngayon, at pupunta ito sa ibang bansa.
Noong nakaraan, sa buong bansa, nakita ko ang mga sinaunang angkan at sinaunang martial arts masters na lumitaw, at ang balita ay napakainit. Ngayon na, hindi ba lahat ng pinakamayayamang tao ay nagpapadala ng kanilang mga anak sa gate school para sa karagdagang pag-aaral? Ordinaryong tao, kung makapasok sila sa maliit na ancient martial arts school, lalabas sila. Sabihin na natin na ang Tianlong Martial Arts Museum na pinuntahan ko ngayon ay pagmamayari ni Shaolin. Kahanga-hanga ang isang Leiko. Balita ko congenital martial artist pala siya. Malaki ang ginastos ng principal namin para imbitahan siyang magbigay ng lecture. Mamaya, maaari siyang pumili ng ilang bata na pupunta sa martial arts hall para magsanay. Kung siya ang mapili, pero napakaswerte ko, napakahirap mag-sign up sa sinaunang martial arts hall ngayon. Labis na nagulat si Ye Fan, matagal na siyang hindi nakatira sa China, at wala siyang masyadong alam tungkol dito. Sa hindi inaasahan, ginawang publiko na ng kilusan ng nakaraang alyansa ng angkan ng sinaunang martial arts world at ang pagkakaroon ng clan. Sa totoo lang, kung pag-iisipan mong mabuti, hindi mahirap intindihin, hindi banggitin ang iba pang mga bagay, noong araw na iyon sa kabisera, hinanap nila ni Su Qingzhou si Mumumo, at bilang resulta, maraming ordinaryong tao ang nakapansin sa kaguluhan. Ang ganitong mga halimbawa ay nangyari sa buong bansa. Kapag ang mga angkan at sinaunang mandirigma ay hindi na mahigpit na pinaghihigpitan, ang mga labanan ay tiyak na magaganap sa lahat ng dako. Pagkatapos ng lahat, ito ang panahon ng binuo na internet. Ang mga ordinaryong tao ay kumukuha ng ilang mga video at naipost ang mga ito sa internet. Kahit na gusto ng estado na pamahalaan ang mga ito, sila ay masyadong abala. Sa halip na pilitin silang bugbugin hanggang mamatay at ipagkait sa kanila ang pagkilala, mas mabuting ipamahagi ang opinyon ng publiko at hayaang tingnan ng lahat ang kultura ng sinaunang martial arts sa tamang paraan. Bukod dito, kahit na ang sinaunang martial arts ay makapangyarihang mga sandata ng pagsira, hindi lahat ay maaaring magsanay nito, at lahat ay maaaring magtiis ng mga paghihirap. Kaya lang, para sa pangkalahatang publiko, ang makapangyarihang kapangyarihan na may dudulot ng sinaunang martial arts ay masyadong mapang-akit, na parabang naging totoo ang mga walang katulad na master na napapanood lamang sa mga pelikula at TV. Bilang karagdagan, maaaring pahabain ni Guo ang buhay, kahit na ang mga mayayamang tao ay manabik dito. Hindi ba't ang mga kamakailang headline ng balita ay karaniwang kay Guo, kapatid, bumalik ka ba mula sa ibang bansa? Bakit? Hindi mo ba alam? Lahat tayo ngayon ay pinag-uusapan, ito na ang panahon ng revival of ancient martial arts, napabuntong hininga ang security guard na may damdamin, sa kasamaang palad matanda na ako, kung mas bata ako ng 10 taon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya na mag-sign up upang matuto ng sinaunang martial arts. Kung magkakaroon ka ng internal skills, paano ka pa magiging security guard? Binigyan siya ni Ye Fan ng thumbs up na may nakapagpapatibay na mukha, pagkatapos ay naglakad sa pintuan, handang makita kung ano ang nangyayari. Siya nga pala, inilabas din ni Ye Fan ang kanyang mobile phone at binuksan ang news client na matagal na niyang hindi nababasa. Pagkaraan ng ilang sulyap, nalaman ko talaga na ang balita tungkol sa muling pagkabuhay ng sinaunang martial arts ay napakarami. Malakas na kamao. Ang Ministry ng Edukasyon ay mag-aalok ng isang espesyal na elective course para sa sinaunang martial arts. Pakikipanayam sa pinuno ng Beiwaguo, maaari ka pa bang magmukhang babae sa edad na 70? Balita ng Baizi Clan, ano ang pinagkakaabalahan ng mga kabataan ng clan? Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa nang makita niya ang balita. Hindi niya alam kung mabuti ba o masama ang sitwasyong ito, ngunit kung ang sinaunang martial arts ay pinasikat, papansinin ito ng publiko. Ang ehersisyo ay isang magandang bagay din. Ngunit kung ang ilang mga bawal ay pinapayagang matuto ng maraming kung fu, maaaring mas mapanganib na magtago ng mga baril. Naglalakad papunta sa pulutong ng mga magulang, hinanap ito ni Ye Fan at nakita niyang nakaupo si Tuan Chuan sa isang maliit na bangkito kasama ang maraming bata, mukhang seryosong-seryoso. Sa pinakaharap, sa isang open space, isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng puting uniforme ng martial arts, na hindi matangkad, ngunit may matipunong tangkad, ay nagsasalita na may ekspertong mukha. Binasa ng isang banner ang slogan na, mainit na pagbati sa may-ari ng Tianlong Martial Arts Museum Zhou Jiulong. Si Li Jianmen at ang isang grupo ng mga pinuno ng kindergarten ay nanguna sa pagpalakpak at lubhang nasangkot. Bueno, ang nasa itaas ay ang pananalita ng matandang ito ngayon, mahinahong sabi ni Zhou Jiulong. Daan-daang mga magulang sa eksena ang masigasig na nagpalakpakan, marami sa kanila ay nakasuot ng maayos na pananamit sa negosyo, na tila sinasadyang makinig sa lektura. Ang principal na si Li Jianmen ay tumayo sa oras na ito at buong pagmamalaki na nagsabi, ang mga magulang na naroroon, sa kahilingan ng ating Yule Kindergarten, si Director Zhou ay pipili ng hanggang 3 bata na lalahok sa klase ng pagsasanay ng Tianlong Martial Arts Center. Kung makakamit nila ang mahusay na mga resulta, may pagkakataon na maging opisyal na alagad. Kung interesado ka, maaari kang mag-sign up ngayon at kumuha ng simpleng pagsubok. 3 lang. Napakakaunti. Oo, 30. Ang magulang ng mabalitaan nilang 3 lang, naramdaman nilang kulang pa, at sabik na silang humingi ng karagdagang lugar.
Tiningnan ni Yefan ang buhay na eksena at hindi maiwasang mapangiti, sikat ba talaga ito? Lahat, mangyaring maging mapagpasensya. Dapat ding malaman ng lahat na ang Tianlong Martial Arts Hall ay isa sa pinakasikat na martial arts hall sa Huahay ngayon. Ang bayad sa pagpaparehistro para sa pagpili lamang ay napakamahal. Sa pagkakataong ito, libre ang 3 lugar, na talagang mahirap makuha, paulit-ulit na sabi ni Principal Lee Janman. Ang mga magulang ay umiling at bumantong hininga, at nakipag-usap sa isa't isa. Narinig ko na ang registration fee ay 18,000 yuan, at walang refund kung hindi mo makuha. Pinili. Ngayong taon, gaano man kaganda ang isang paaralan, walang hinaharap para sa pagsasanay ng mga panloob na kasanayan. Ang mga magulang ay lubos na nakakaunawa, lalo na ang mga batang ito ay bata pa. Mas maganda ang kinabukasan kung sila ay makapagsanay ng mga panloob na kasanayan sa lalong madaling panahon, at natural na umaasa ang kanilang mga anak na magkaroon ng pagkakataong magsanay. Ang may-ari ng gumawa ng kilos ang Joji Yulong Museum sa oras na ito, at may 2 disipulo kaagad. May dalang malaking instrumento, at pumunta sa open space. Lahat, ito ay isang instrumento upang subukan ang lakas at koordinasyon ng katawan, at masusubok nito ang tiyak na bigat ng suntok ng isang tao. Para mapanatag ang loob ng lahat at matiyak na hindi masasaktan ng anak, sinong magulang ang handang pumunta at subukan muna ito? Sa sandaling marinig niya ito, maraming mga magulang ang nagtaas ng kanilang mga kamay at sabik na subukan. Pumili si Joji Yulong ng isang lalaki na mga 1.88 metro, at tumingin sa lalaking karaniwang nag-eehersisyo, at lumapit sa tester. Hayaang harapin ng magulang ang lambot ng pulang puso. Disc, tamaan ng suntok. Kinawayan ng magulang ang kanyang mga braso at buong lakas na hinampas ito. Pagkatapos ng pagsuntok, ang disc ay lumipad pabalik at tumama sa isang panel ng pagtanggap ng data sa likod. Bang! Pagkatapos ng isang tunog, inihayag ng sistema, 108 kilo. Maraming mga magulang ang nagpahayag, ang kapangyarihang ito ay talagang mahusay para sa mga ordinaryong tao. Ang lakas ng parent na ito. Napangiti din si Joji Yulong at nagpuri, at biglang namula ang mukha ng magulang. Mabilis, nagsimulang sumigaw ang mga magulang, Leader Joe, ipakita natin. Oo, Master Joe, tingnan at tingnan natin. Sa mata ng maraming mananamba at inaasahan, si Joji Yulong ay tila nag-aatubili, at iniunat ang kanyang kamay upang senyales na tumahimik ang lahat. Okay, ang matanda ay magbibigay ng isang maikling demonstrasyon. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay pangunahing upang magbigay ng mga talumpati at mag-recruit ng mga mag-aaral, hindi upang ipakita ang. Pagkatapos sabihin iyon, si Joji Yulong ay tila casual na naglakad, na may pahiwatig ng roo sa kanyang kamay. Pagkatapos ng galit na galit ni Wu, sinuntok niya ng isang straight na suntok. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.